Kapag nagsimula kang magpakita ng interes sa isang tao, nawawala ka na sa kanilang paningin. Kaya nang malaman ko na si Lydia, ang magandang babae sa campus na ni-reject ang 79 na kong pag-amin, ay sa totoo lang nahulog sa akin noong una kaming nagkita, pero ginamit lang niya ako para maranasan ang kilig ng pagtutulak, paulit-ulit na tinatanggihan ako, naisip ko tapos na ako sa kanya. Diretso akong pumunta sa aking tagapayo at nakakuha ng garantisadong pwesto sa programa ng pag-aaral sa ibang bansa. Bago ako umalis, nakatuon sa paggawa ng malinis na paghihiwalay, plano kong putulin ang ugnayan kay Lydia magpakailan pa man sa kanyang kaarawan. Pero pagdating ko, puspusan na ang kasiyahan sa party. Lumalabas ang mga pamilyar na boses mula sa pribadong silid. Bakit nahuli si Ethan? Huwag mong sabihin na pumunta siya para maghanda ng isang malaking sorpresa. Nakapagpahayag na siya ng 79 na beses. Malapit na ang ika-100. Lydia, talaga namang dapat mong sabihin oo sa pagkakataong ito. Eksakto, alam na ng lahat na gusto mo siya. Kung tatanggihan mo ulit siya, baka tuluyang umalis ang halos boyfriend mo. Nakikinig sa paasarap na pambabala ng babae, tila lubos na kampante si Lydia. Mahal na mahal ako ni Ethan para iwanan ako. Kapag muling nag-amin siya, sasabihin kong oo. Yung tono niya, sobrang tiyak, sobrang kampante, para sa akin ay walang iba kundi kawawa. Sa susunod na pagkakataon, wala nang susunod pa. Sa 2 taon na ginugol ko sa paghahabol kay Lydia, winasak ko ang bawat piraso ng aking paggalang sa sarili. Binabaliwala ko ang pangungutya ng napakaraming kaklase. Araw-araw, nakahanap ako ng bagong paraan para mapasaya siya, at ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng kahit ano pabalik. Naisip ko nang sumuko, mas madalas pa akong umiyak mag-isa sa dilim kaysa sa bilang, pero tuwing umaga, binubuo ko ang sarili ko at muling nilalakad ang landas na para sa kanya. Handa na akong sumuko, kahit ang pagkakataong makapagpalit ng bansa na pinaghirapan ko ay para lang mapanatili ang tabi niya. Isang araw, aksidente kong nakita ang telepono ni Lydia. Ang pangalan ng kontak ko sa kanyang telepono ay Mahal Kong Asawang Mahal. Ang kanyang album ng mga larawan ay may higit sa 1,000 larawan ko. Ngunit sa halip na kasiyahan, ang naramdaman ko nang malaman ang katotohanan ay isang malalim na pagkasunog ng ironiya at galit. Pagod na ako. Tapos na ako. Ang tanging nais ko ngayon ay mawala ng tuluyan sa mundo ni Lydia. Sa sandaling binuksan ko ang pinto, lahat ng usapan sa loob ay agad na namatay. Lahat ay umiwas ng hindi nagsasalita, iniiwasan ng usapan, nagkukunwaring hindi nila ako nakita. Kinuha ni Lydia ang inumin niya at muling sumali sa laro. Malayo at malamig ang ekspresyon niya, hindi man lang tumingin pataas. Tinitigan ko siya at naisip, ang galing magpanggap. Sa harap ng isang silid na puno ng mga tao na nakatingin ng diretso sa akin, wala akong nararamdamang pagkadismaya. Maingat akong pumunta sa isang walang tao na upuan sa sulok at umupo. Sa susunod na oras at higit pa, lahat ay nagtatawanan at nagkukwentuhan sa paligid ko, habang ako'y nakaupo mag-isa na nag-i-scroll sa aking telepono, parang isang multo na hindi nakikita. Noong nakaraan, sa tuwing lalabas si Lydia sa isang kwarto, hahanap ako ng kahit anong dahilan para mapunta sa kanyang tabi, nag-iikot-ikot sa usapan para lang mapansin niya ako. Kahit ang birthday party na ito ay inabot ng linggo ng pangungulit at isang maliit na hukbo ng mga tao na nagsusulong sa akin, bago siya pumayag na imbitahan ako. Sa anumang loikat, ang isang bagay na pinaghirapan ay dapat alagaan ng mas maingat, pero nakikita akong nakaupo roon ng walang pake, relaxed, walang pakialam, na para bang walang halaga sa akin ang kanyang kaarawan. Sa wakas, ang hindi kilalang pagkawalang interes na ito ay nakapasok na sa kanyang balat at napapalingon na siya sa akin. Pagkatapos kantahin ang kanta ng kaarawan at hatiin ng cake, panahon na para sa mga regalo. Naghihintay ako hanggang sa maipakita na ng iba ang kanila. Pagkatapos ay dahan-dahang akong tumayo, pumitas sa aking bag at inabot sa kanya ang isang kalendaryo. Lahat ng nasa kwarto ay nakatitig. Halos kasya lang sa palad, 30 pahina lang, isang nakakatawang cheap na bagay. Iniwasan ko ang kanilang mga reaksyon at tumingin ng diretso kay Lydia na kalmang nagsasalita. Lydia, simula ngayon, tatanggalin mo ang isang pahina araw-araw. Kapag nakuha mo na ang huling pahina, may nakalaan na sorpresa para sa iyo. Iyan ang aking regalo sa iyo, isang huling regalo para sa kaarawan. Agad na natawa ang mga kasama niya sa kwarto. Kaya ito pala ang countdown sa ika-10 pagbubunyag, tama ba? 2 taon na at tuloy pa rin. Kailangan talaga ng dedikasyon yan. Talagang sobra kang ang obsessed kay Lydia, ano? Dahil sa kanilang pang-aasar, natural na inisip ni Lydia na ito ay isang countdown calendar para sa ika-100 na pag-amin. Isang bahagyang ngiti ang pumipigil sa kanyang labi, ngunit agad ding nawawala, kaya't nananatiling hindi mabasa ang kanyang mukha. Sabi ko lang na iisipin ko. Kung umabot ka na sa daang pag-amin, hindi ko kailanman ipinangako na sasang-ayon ako. Mali ang kanilang pagkakaintindi. Hindi iyon ang araw na magko-confe ako. Ito ang araw na tuluyan na akong maglalaho sa kanyang mundo. Hindi ako nagsasalita upang itama sila. Ngumingiti lang ako ng bahagya at sinabing, Lydia, matagal na kitang tinatangka ng walang epekto. Tapat akong curious. Ano ang iyong ideal na uri? Tumama ang tanong at tahimik ang buong silid. Lahat ay tumingin sa kanya na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Sandaling tinitigan ni Lydia ako, sa kabahagyang bamuka ang labi niya, ang aking uri ng ideal bago pa man siya makapagsalita. Bumukas ang pinto at itinulak nito ang lahat ng mata sa silid na nakatutok dito ng buong buo. Pumasok si Julia na may dalang isang eleganteng nakabalot na regalo. Naging malambing ang ngiti ni Lydia. Maligayang kaarawan, Lydia.
Sumusunod ang kanyang tingin sa mga salita at tuluyang nakatuon kay Julian. Tumaas ang isang daliri niya, marahang tinapak ang mesa at ipinagpatuloy ang sinimulan niya. Ang aking ideal na tipo ay isang masayahin at madaling makisama, malinis ang hitsura, gwapo, yung tipong nasa tabi-tabi lang. Kakaalis lang ni Julian sa pintuan at agad nang umiti ang mukha niya. Mabilis siyang pumunta sa tabi niya, niyayakap ang maingat niyang inihandang regalo sa kamay niya at hinihikayat siyang buksan ito agad. Bigla na lang nagbago ang atensyon ng lahat at walang nagbigay pansin sa naunang paksa. Nakikita ko silang dalawa na napapalibutan ng tao, hindi ko ipinapakita ang anumang sugat sa loob. Bumalik lang ako sa aking sulok na upuan na may kalmadong ekspresyon. Sa natitirang bahagi ng gabi, saan man pumunta si Lydia, sinusundan siya ni Julian. Sila'y nagtatawanan at nag-uusap, nagbabantay sa isa't isa mula sa mga pagbati, nagbabahagi ng isang hiwa ng cake. Tahimik akong nanonood sa kanila at nagsisimula nang bumalik ang mga alaala. Si Lydia ang pinakahinahanap na babae sa Tsinghua University, ngunit palagi niyang pinananatiling malayo ang lahat ng lalaki. Ang tanging exception ay si Julian, ang kaibigang bata pa niya na lumaki kasama niya. Aabot siya upang ayusin ang buhok niya kapag nahuhulog ito sa kanyang noo. Naglakad siya kasama niya papunta sa klase at dalang-dala ang kanyang bag. Nakipag-ugnayan siya sa mga babae mula sa ibang paaralan para sa kanya at hinamon sila sa mga paligsahan. Bawat isang maliit na pabor na ito ay isang tinik na diretso sa aking dibdib, ngunit nang malaman ko ang katotohanan, naintindihan ko na kahit magkasama kaming lumaki, hindi talaga naging malapit sina Lydia at Julian. Palaging sinusundan ni Julian siya at palaging niya siyang binabaliwala. Tanging nang dumating ako ay nagsimula siyang magpakita ng pagiging malapit kay Julian nang sadyang harapin ako para lang mapalayo ako at mapalakas ang paghahangad ko sa kanya. Kaya habang pinapanood ko si Lydia na ginagampanan ng parehong palabas sa harap ko ngayon, wala akong nararamdaman kundi paghihintang. Inilalapag ko ang baso, tumayo at naglakad papunta sa banyo. Nilalagay ko ang malamig na tubig sa mukha ko at bahagyang nalilinis ang aking isipan. Kumuha ako ng papel na tuwalya upang patuyuin ang mukha ko at dahil nakapikit ang aking paningin, hindi ko napapansin na may pumasok sa tabi ko. Hindi hanggang sa bumalong ang mapanuyang boses ni Julian sa katahimikan. Doon ko lang nararamdaman na may mali. Ethan, matagal ka nang nanliligaw kay Lydia at hindi pa rin siya nagbibigay ng oras sa'yo, tapos may lakas ka pang magpakita sa kanyang kaarawan. Nananawagan ako sa'yo. Ayaw ka niya. Hindi mo ba mabasa ang sitwasyon? Kawawa ka namang maliit na tanga. Hindi ako naaapektuhan ng mga salita niya kahit kaunti. Tinitigan ko siya ng mahinahon. Tapos ka na ba? Hindi inaasahan ni Julian yon. Kumurap siya, nawala sa sarili sandali. Syempre hindi. Alam mo ba kung ano ang tawag sa'yo ng lahat sa campus? Yung lalaking nag-amin ng 79 na beses at walang nangyari, sobrang lapdog. Dapat ay seryosong estudyante ka. Wala ka bang hiya kahit kaunti? Sino man na may mata makikita na gusto ako ni Lydia? Bakit hindi mo nalang buksan ang mata mo at tanggapin ito? Nakikita siyang nagpatuloy niyan, hindi ako kumikibo. Inililipat ko lang ang tingin ko mula sa kanya papunta sa espasyo sa likod niya. Bago ka pa magpatuloy, baka gusto mong tumingin sa likod mo. Sumunod si Julian sa aking tingin at humarap, naguguluhan, at nakaharap si Lydia na nakatayo sa pintuan. Malinaw na siyang nandito na ng matagal. Nakita na niya ang lahat, biglang napagtanto ni Julian na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Agad na nawala ang kanyang kayabangan, napalitan ng isang nakahihiyang hitsurang sugatan. Dali-dali siyang pumunta sa tabi niya, niyayakap ang kanyang braso, at nagsasalita ng mabilis na paliwanag. Lydia, hindi yan ang itsura niyan. Si Ethan ang nagsimula nito. Siya ang nang-iinsulto sa akin. Ngunit para kay Lydia, parang wala siyang pakialam sa lahat ng iyon. Napanood niya si Julian na insultuhan ako ng personal at parang wala siyang nakitang anuman. Sandali siyang tumingin sa akin, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang jacket at ibinalot ito sa balikat ni Julian. Maaliwalas doon. Hindi ka sapat ang kasuotan, huwag kang magkakasakit. Kinuha niya ang kamay niya at dinala siya pabalik sa pribadong kwarto. Hindi rin inaasahan ni Julian ang ganitong reaksyon mula sa kanya. Yung katotohanang hindi niya alintana ang panlalait niya sa akin ay agad siyang nagbigay ng kumpiyansa sa kanya. Bigla siyang tumayo ng matatag. Tiningnan niya ako ng huling beses habang paatras, nakangiti ng mapanukso, nilalasap ang nakikita niyang pagpapahiya ko. Nakayuko ang ulo ko, hindi ko ito nakikita. Binabalot ko ang basang papel na tuwalya, itinatapon ito sa basurahan at bumaba ako sa ibaba. Tahimik ang hagdang, tanging ang aking mga hakbang lang ang naririnig. Sa dilim, binabalik ko ang nangyari at tahimik na tumawa ng walang halakhak. Nang ilagay niya ang kanyang jacket kay Julian kanina, nakatitig siya sa akin buong panahon habang ang bibig niya ay nagsasalita ng mga salitang para kay Julian. Sabihin mo kung ano man ang gusto mo, pero tunay na kahangahangang artista siya. Kung hindi ko na sana alam kung ano ang itinatago niya, maaaring naniniwala na ako. Sa labas, halos lahat ng taxi ay napal-ayes ng malakas na ulan sa daan. Nasa isang grupo kami na stranded sa pinto ng bar. Tatawag si Lydia sa driver ng pamilya niya, sinasabing sasamahan niya si Julian pauwi. Huli na, umalis na ang lahat. Hindi ba sobra na siyang iwan dito mag-isa habang naghihintay sa ulan si Ethan? Kinuha ni Lydia ang payong mula sa driver. May mga binti siya, kaya niya. Hindi niya ako tinitingnan kahit isang beses. Habang pumasakay siya sa kotse kasama si Julian, pinapanood ko ang kotse na naglalaho sa ulan at bumaling sa aking telepono, patuloy na nagmamakaawa na makakuha ng sasakyan. Naghintay ako ng mahigit 2 oras sa lamig. Kapag huminto na ang ulan, saka lang tumanggap ang driver ng aking hiling.
Pagdating ko sa bahay, 2:00 na ng madaling araw. Pinipindot ko ang code ng pinto at sa pagbukas nito, bumubukas din ang pinto sa kabilang pasilyo na mas maagang umuwi. Mula ngayon, ang ingay ng pinto mo ay istorbo na sa pagtulog ko. Napansin kong suot pa rin niya ang parehong damit mula sa party. Agad kong naintindihan at ngumiti ng malamig sa sarili. Tumatawa ako ng walang pakialam at pumasok ng diretso. Binubuksan ko ang ilaw at isinara ang pinto. Nang makapagpalit na ako ng sapatos, isang malakas na kalabog ang umalingaw mula sa kabilang hall. Hindi ko ito pinapansin. Nagpapalit ako ng pang-ibaba, pinapagana ang aircon, at nakaupo sa sofa na nakabalot sa kumot. Itong apartment na ito, 6 na buwan na ang nakalipas nang marinig ko mula sa isang tao na lumipat na si Lydia sa labas ng dorm, pumunta ako at bumili nito dahil doon. Lumipat din ako para maging kapitbahay niya. Dala-dala ko sa kanya ang almusal sa umaga, nagpaalam ng magandang gabi sa gabi, nag-ayos ng pagkakataon para magtagpo araw-araw, lahat para mapansin niya ako. At kahit gaano pa ako magpakita ng init at pag-aalaga, hindi niya kailanman pinapansin ang mga iyon. Pero nang makita ko na ang kanyang lihim, naisip ko na nagkukunwari lang siya buong panahon, tulad ngayong gabi, malinaw na nasa bahay na siya, nakaparty pa rin ang suot, hindi makatulog dahil nag-aalala siya sa akin. At nang makita niya ako, nagsimula na siyang magreklamo ng mga walang kwentang bagay. Pagod na akong panoorin siyang magsabi ng isang bagay pero ang ibig sabihin ay iba. Tapos na ako sa pagpapanggap. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ng isang app ng real estate, at inilista ang apartment para ibenta. Kung aalis ako, gagawin ko itong malinaw at walang paligoy-ligoy. Kinabukasan, darating ang ahente ng real estate para inspeksyonin ang unit. Kahit kalahati pa akong gising, binubuksan ko ang pinto at tinutulungan siyang malaman ang mga pangunahing bahagi ng apartment. Malapit na akong paalisin siya. Nang bumukas ang pintuan sa kabilang hall, lumabas si Lydia na may dalang susi ng sasakyan. At nang makita niya ang isang hindi kilalang babae na nakatayo sa tabi ko, kusang nagkakumamak ang kanyang kilay. Sino siya? Asawa ng kapatid ko, dumaan lang siya para maghatid ng isang bagay. Sinasabi ko ito ng walang pag-aatubili. Tumingin sa akin ng gulat ang ahente, pero profesional siya, hindi niya ako binibisto. Mabilis siyang nagsabi ng dahilan at umalis. Bumalik ako sa loob, magpapalit ng damit at aalis na papuntang campus. Lumiko ako sa kanto at may nakaharang na tao sa elevator. Lydia, nagtataas ako ng ulo na naguguluhan. Hindi ba siya aalis na kanina lang? Bakit nandito pa rin siya? Tumingin si Lydia sa aking naguguluhang mata at medyo matigas na sabi, sasamahan kita sa campus ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya kaya tumango ako at tumanggi, pero kakaiba ang pagtutulak niya, paulit-ulit na inaalok gamit ang isang dahilan pagkatapos ng iba mula sa magiging huli ka na hanggang nasa daan lang siya. Mukhang magbibigay siya ng dahilan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at wala na akong lakas pang mag-away o oras na sasayangin, kaya pumayag na lang ako. Ang buong biyahe ay dumaan sa katahimikan. Walang isang salitang nagsalita sa pagitan namin. Sanay na siyang palaging pinupuno ko ng kwento ang bawat tahimik na sandali kaya ang tahimik na bersyon ko ay malinaw na nakababahala sa kanya. Isang alingaw ng kaba ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi ito imahinasyon niya. May tunay na pagbabago sa akin itong mga nakaraang araw at ang pagbabagong iyon na may mga dahilan na hindi niya maipaliwanag ay nagsisimula ng magpahirap sa kanya. Pagdating namin sa campus, binaba ko ang seatbelt ko, mabilis na nagpasalamat at bumaba bago pa man siya makapagsalita. Mabilis akong naglakad sa mga gate ng paaralan at napansin kong lahat ng nakakasalubong ko ay nakatitig sa akin na may kakaibang nakabukas na mga ekspresyon. Si Ethan, tama? Oo. Siya ang trending online. Nakakahiya. Hindi ko maintindihan ang mga bulong. Agad kong kinuha ang telepono ko at nakakita ng mga link mula sa mga kaibigan na naghihintay sa akin. Pinindot ko ang isa at natuklasan na may nag-submit ng buong kwento ng aking paghahanap kay Lydia sa isang campus roast board at ito ay naging trending. Nakasaad sa tag, ang pinakasimpatiko sa Qingde University. Nakatayo ako roon na nakapako. Ang pangunahing post sa ilalim ng tag ay ang orihinal na pagsusumite na nagdedetalye ng bawat detalye ng 2 taong paghahanap ko at masusing detalye, kabilang ang buong nilalaman ng aking mga liham ng pag-ibig. Mula sa malayo, nakikita ko ang isang grupo ng tao na nagtitipon sa paligid ng notice board ng campus na puno ng mga kopya ng mga liham na iyon habang ang mga tao ay nagtatawanan at nagkokomento ng malaya. Paano naman? Naliligaw ako sa iyong mga mata. Hindi ko na kaya. 79 na liham ng pag-ibig, bawat isa ay nakalabas ng ganito na tunay na nakakabahala. Hindi ba siya ang pinakamahusay na talento sa akademiko sa Qingda? Paano nagiging ganito kakatalino kapag sobrang hanggal, sumasakit ang tama nito sa puso? Diretso akong umakyat sa gitna ng tao at binasag ang mga liham isa-isa. Nang mabot ko na ang huli, biglang bumusina si Julian mula sa likod ko. Lydia, ilang beses nang nagkumpisal si Ethan sa'yo. Gaano mo talaga siya kamahal? Lydia, malamig pa rin ang boses niya. Sabi niya ang isang salita, 0, habang nandito na silang dalawa at nakatayo ako dito matapos akong mapahiya ng publiko. Lalong tumitindi at nagiging mas masaya ang tawanan mula sa mga tao. May ilan sa kanila na sabik na pasiklabin pa ang apoy. Nagtatanong ng may pang-iinsulto sa akin. Ethan, 79 na ang mga pag-amin at ikaw ay nakakuha ng 0. Hindi ka ba magsisikap pa? Kailan ang ika-100 mong pagkukumpisal? Sige na, panoorin natin at bibigyan ka namin ng mga payo. Hinahawakan ko ang mga punit na bahagi ng liham sa aking kamao, puti ang hintuturo sa pressure. Nabubuo na sa labi ko ang mga salita.
Halos magsalita na ako, pero sa pagtingin sa paligid sa mga nakangising nakikiramay na nakapaligid, pinipigilan ko ang sarili. Sa halip, itinaas ko ang mga punit na liham ng mata sa itaas ng ulo ko na parang bandila ng laban at inanunsyo sa buong karamihan, sige, ang ikasampung pahayag sa Central Square, 3 ng Disyembre, alas 9 ng umaga. Lahat ng estudyante ay malugod na tinatanggap, dalhin ng mga kaibigan mo. Nang hindi na naghihintay ng reaksyon mula kanino man, itinaas ko ang ulo ko at naglakad palayo. Binabaliwala ko ang aking mga klase sa umaga at sa halip ay umuwi. Pinaghihiwa-hiwalay ko ang bawat liham ng pag-ibig, sinunog hanggang maging abo at itinatapon ang lahat ng bakas nito sa lababo. Noong weekend, isang pangkat ng estudyante na halos nakalimutan ko na ay nagpadala ng mensahe na nag-aanyaya ng pagtitipon. Kailangan ko nang isumite ang aking pagbibitiw sa pangkat kaya pumunta na ako. Ngunit nang binuksan ko ang pinto, nandoon si Lydia na hindi kailanman sumasali sa mga ganitong bagay, na ngayon lang sa history ng lahat, nagpakita. Nagpapanggap akong hindi ko siya nakita at umupo mag-isa sa sulok. Nang makita nila ako, agad nagsimula ang kanilang karaniwang gimmick. Paano napapayag ni Lydia na pumunta? Siyempre, dahil mahilig si Julian sa masayang oras. Alam ng lahat na tanging siya lang ang pinapakinggan ng ating campus beauty. Wala akong interes sa mga larong iyon. Kumuha ako ng ilang dalandan at nagsimulang magbalat. Kapag dumating na ang lahat, sisimulan ng presidente ng club ang laro. Wala akong interes na sumali, pero napipilitan akong makisali at magtiis sa isang nakababagot na round ng katotohanan o kapangyarihan. Matapos ang 7 o 8 round, sa wakas ay natalo si Lydia. Sumabog ang silid. Ang magandang dalaga sa campus ay kumukuha ng barahan na halikan ng kahit sinong lalaking nasa loob ng silid sa loob ng 3 minuto. Sige na, sige na. Sino ang swerte? Alam kong hindi ako ang pipiliin niya. Wala akong pakialam kung sino ang pipiliin niya. Tumingin ako sa ibaba at iniikot ang dice sa aking mga kamay. Tulad ng inaasahan, pinili ni Lydia si Julian pero may isang kondisyon siya. Kailangang patayin lahat ng ilaw. Biglang naging madilim ang buong kwarto, tanging hininga lang ang maririnig. Makalipas ang 3 minuto, muling bumalik ang ilaw. Nasa upuan na si Lydia, nakaupo na. Nakayuko mag-isa si Julian. Masungit ang itsura niya dahil hindi siya hinalikan ni Lydia. Saglit kong tinitigan siya, naririnig ko ang presidente na tatawag ng susunod na round at itinapon ko ang 3 dice ko sa mesa nang hindi masyadong iniisip. 3-1, ang pinakamababang posibleng resulta ng walang salita. Kumuha ako ng isang baraha mula sa pila. Parehong hamon ng dati, biglang tumaas ang enerhiya sa silid. Ang bawat pares ng mata ay nagliliparan sa pagitan ko, Lydia, at Julian. Binabaliwala ko lahat ng iyon. Binibitiwan ko lang ang spinner ng pakaswal at pinapanood ang karayong na pumunta sa isang junior na estudyanteng nakaupo sa kabila ko. Sandali, akala ng lahat na umatras na ako sa isang bagay. Pasensya na kung napahiya kita. Sinasabi ko sa kanya, halatang naguguluhan siya ng husto at papalakad na, nang biglang bumangon si Lydia mula sa upuan niya at tinadyakan ng stool bago pa makapag-isip ang iba, pumasok si Lydia ng malamig. Matagal na rin nating ginagawa ito. Pagod na ako. Panahon na para magpahinga. Sabi niya at agad namang sumang-ayon ang mga kasama niyang nakatira sa bahay. Wala nang ibang choice ang presidente kundi magdeklara ng panandaliang pagtigil. Sa panahon ng pahinga, ilang babae ang nagsabing gutom na sila at agad na dinadala ni Lydia ang mga lalaki pababa para kumuha ng merienda. Nawala sila ng 20 minuto na walang senyales na babalik ang kahit sino. Nagpa siya ang presidente na huwag nang maghintay pa at ibinalik ang laro. Inilapag ko ang aking telepono at tiningnan ko ang paligid. Wala na ang junior na estudyante. Mas eksaktong, lahat ng babae sa kwarto ay nawala maliban kay Lydia. Hindi ko na kailangang maghula pa. Kilala ito ni Lydia, pero wala akong balak na maglaro sa kanyang laro kaya pinipili kong kunin ang 500 mililitro na baso sa harap ko, itataas ito sa buong silid at sasabihin, umalis na ang aking napiling kasama. Ayon sa patakaran, tatanggapin ko ang parusa sa inuman. Sa halip, ibinalik ko ang ulo ko at inubos ang buong baso nang hindi kumikibo. Hindi inaasahan ni Lydia na pipiliin ko ang alak kaysa sa kanya. Biglang sumisigla ang kanyang ekspresyon. Nakatingin siya sa aking namumula ng mukha na may malamig at mabigat na mga mata, niyayakap ng mahigpit ang dice sa kanyang kamay hanggang kumikiskes. Naghihintay ako hanggang sa lahat ay nakainom ng masaya, saka ko ibibigay ang liham ng pagbibitiw ko sa presidente at maglalakad papunta sa hagdang-hagdang may isang kamay na nakasandal sa pader para sa balanse. Kakaakyat ko lang sa tuktok ng hagdang-hagdang. Nang makita ko si Julian na malapit lang, halos iwasan ko na siyang tingnan at dumaan na lang sa kanyang tabi. Nang hawakan niya ang braso ko, nagliliyab ang mga mata niya. Yung tingin mong ibinigay mo sa akin nung bumukas ang mga ilaw. Anong ibig sabihin nun? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang katotohanan na hindi ako niyayakap ni Lydia ay nangangahulog ang isang bagay lang. Sobrang respeto niya sa akin para gawin ito sa harap ng lahat. Halos mapatawa na sana ako, pero alam ko na wala akong masasabing makakaabot sa kanya kaya tumango na lang ako. Sige, talagang tama ka. Sinubukan kong itulak ang kamay niya palayo at umalis, pero lalo pang humigpit ang kapit niya at tuloy lang siya. Nagpapalitan kami ng lakas ng loob habang ang balanse ko ay sira na dahil sa alak. Ang paghila ay nagtulak sa akin na magpalingga-lingga pabalik at ako ay bumagsak pababa sa hagdang-hagdang. Nabibigla si Julian, nawawala ng balanse at bumaba siya kasunod ko. Ang gulo ay nagpasugod sa mga tao. Maraming estudyanteng hindi pa umaalis ang bumabalik ng mabilis.
Nakita nilang parehong seryosong nasaktan kami, lahat ay nagpanik. Si Lydia ang siyang nagpasya sa huli, inihahanda kaming dalhin sa ospital ng kanyang pamilya. Matapos ang masusing pagsusuri, pinagtibay ng doktor na may mga bali sa buto nang hindi kailangang agad operahan. May panganib ng permanenteng kapansanan mula nang makita niya kaming sugatan. Hindi pa rin ako umiiwas sa tingin ni Lydia habang nakatingin siya sa mapatlo kong mukha at sa pawis na patuloy na dumadaloy sa aking noo. Parang nararamdaman niya mismo ang sakit, ang dibdib niya ay higpit na higpit dahil dito. Handang-handa na ang operating room, ngunit iisa lamang ang doktor na pwedeng gawin ang operasyon. Kailangan magpasya si Lydia kung sino ang papasok muna. Instinctively siyang tumingin sa akin at natuklasan niyang nakatingin na ako sa kanya. Wala nang init o paghahanap ng damdamin na minsang nakita niya sa aking mga mata. Tanging isang patag, tahimik, na parang nakatigil na tubig. Yung tingin na yon ay nagpapadala ng matinding panginginig sa kanyang dibdib. Miss, pakiusap magdesisyon ka agad. Sino ang pumasok muna? Nakahiga ako sa stretcher, mapatla na parang papel, at sa huling sandali bago ako mawala ng malay, naririnig ko ang tinig ni Lydia na malinaw na malinaw. Julian, unahin si Julian. Agad na binubusog ng mga doktor si Julian papasok sa pinto ng operating room. Sa sandaling nagsara ang pinto, tuluyang nawalan ako ng malay. Pag-aayusan ko, isang buong araw na ang lumipas. Binubuksan ko ang aking mga mata at ang una kong instinct ay haplasan ng aking binti. Nang maramdaman ko ito na buo at may sensasyon, huminga ako ng malalim at napuno ng luha ang aking mga mata. Luwalhati, dalisay at napakalaki. Magagamit ko pa ang aking binti. Dumating ang aking mga magulang pagkatapos makatanggap ng balita at pinapunta nila ako sa isang napakahalagang suite sa itaas kung saan maingat nila akong inaalagaan. Makalipas ang 2 oras, inilalagay si Julian sa kwarto sa tapat mismo ng akin. Hinahatid ni Lydia siya ng mag-isa, nakailang ang braso niya sa kanya. Para sa kaginhawaan ng mga tauhan ng ospital, bukas ang parehong pinto ng kwarto, kaya kitang-kita ko ang lahat ng nangyayari sa kabilang pasilyo. Palaging reklamo ni Julian tungkol sa sakit. Patuloy na naghahanap si Lydia ng mga bagong paksa para siya ay mapalibang. Kapag hindi bagay sa panlasa niya ang pagkain sa ospital, siya mismo ang umauwi at naghahanda ng mga magagaan at madaling tunawin na pagkain na dadalhin niya pabalik para sa kanya. Kapag nagrereklamo siya na nakakatamad ang pagtulog sa ward, naghahanap siya ng mga bagong bagay at libangan para mapanatili siyang abala. Sa mahigit 10 araw nilang pananatili, kitang-kita ang kanilang closeness kaya nagsimula ng magtsismisan ng mga nurse kung kailan kaya magkakaroon ng manugang ang direktor ng ospital. Nakikinig lang ako ng tahimik at walang sinasabi, pero alam ko ng buong-buo na lahat ng ito ay pinalilitaw lang para sa akin. Nakasara na ng mahigit 100 beses ang pinto ng kwarto ko, at bawat pagkakataon, isang nurse ang agad na lumalapit para kumustahin ako, na sobra sa consistent upang maging aksidente lamang. Sa araw ng pagpapalabas, muli ko silang nahanap sa ilalim na garahe. Sa sandaling makita niya ako, tinulungan ni Lydia si Julian na bumangon mula sa kanyang wheelchair at isinakay siya sa sasakyan. Ethan, naririnig ko na nakatabi mo si Lydia. Isasama ka namin. Wala akong interes na makipag-ugnayan sa kanya. Pumasok ako nang hindi tumitingin. Pagdating ng sasakyan sa aming building, tumanggi ako sa tulong ng aking mga magulang at naglakad mag-isa pauwi gamit ang aking mga crutches. Tumaas ang elevator mula sa basement hanggang sa ground floor. Lydia, na dapat sanang magmamaneho kay Julian pauwi, biglang pumasok. Nagkatinginan kami sandali, wala kaming salitang nag-usap. Huminto ang elevator sa ika-17 palapag. Nakatayo si Lydia sa pintuan pero walang balak umalis. Inililipat ko ang aking mga tungkod at dahan-dahang nilalakad palayo bago siya. Dahan-dahan akong naglalakad pero mas mabagal siyang sumusunod sa akin at ramdam ko ang tingin niya sa likod ko buong daan. Pagdating ko sa pinto ko at sinubukang i-enter ang code, nadulas ang aking tungkod at bumagsak sa sahig. Kailangan kong humawak sa pader at dahan-dahang bumaba. Nakasara na ang mga daliri ko sa paligid nito nang bumaba ang anino sa ibabaw ko. Si Lydia ay yumuko sa tabi ko, marahil para kunin ito, ngunit sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata, ibinalik niya ang kamay niya at nagsimula namang magtali ng sapatos na naputol. Tahimik akong natawa ng mapang-uyam, kinuha ang tungkod, umakyat at pumasok. Matapos ang matagal na paggaling sa bahay, dumating na ang mga pagsusulit sa katapusan ng termino. Kahit aalis na ako sa bansa, gumaling na ang aking binti kaya hindi na ako humiling ng pagpapaliban, pumasok ako at kumuha ng pagsusulit. Masyadong maraming hagdang ang lecture hall para sa aking sugat kaya umupo ako sa harap na hilera sa gitnang bahagi. Di nagtagal pagkatapos pumasok si Lydia na may kasamang Julian, nang makita niya ako, agad niyang sinabing masakit ang kanyang binti at pinilit na umupo sa harap na hanay. Tinutulungan siya ni Lydia na maupo sa tabi ko, pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng pader. Magsisimula ang pagsusulit pagkatapos nito. Sa sandaling bumaba ang invigilator sa huling hakbang ng pasilyo, pinalipad ni Julian ang isang nakahandang papel na bola sa pagitan at sa ibabaw ng aking mesa. Huminto ang kamay ko sa aking panulat bago ko maunawaan kung ano ang nangyari. Humihinto ang tagapagbantay at sumisigaw sa akin. Malinaw kong sinabi bago ang pagsusulit, maaari kang magkamali sa resulta pero hindi mapag-uusapan ang iyong integridad. Ang pangungupit ay hindi katanggap-tanggap. At ginagawa mo pa rin ito, Ethan, walang bisa ang mga resulta mo. Doon ko lang naintindihan kung ano ang ginagawa ni Julian. Hindi ako basta-basta magpapatalo. Tumayo agad ako at hiningi na suriin nila ang footage ng seguridad.
Sa kasamaang palad, nawala ang kuryente sa gusali noong umaga at hindi na muling bumalik online ang mga kamera sa silid-aralan. Nang makita ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Julian mula sa pagkabahala hanggang sa tahimik na kasiyahan, halos hindi ko mapanatili ang aking sarili. Nasa tabi lang ni Julian si Lydia. Nakita na niya ang lahat. Agad na tinawag ng tagapagbantay si Lydia upang umakyat. Ang mga gusali ng akademiko sa Qingda ay pinondohan ng pamilya ni Lydia. Wala siyang utang na loob sa kahit sino at ang kanyang reputasyon para sa patas at matapat na pag-uugali ay walang kapantay. Ang salita niya, kapwa sa mga estudyante at guro, ay may ganap na autoridad. Matapos marinig ang buong kwento, tumaas si Lydia ng tingin at sandaling tumingin sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya ng kalmado at pantay, hindi si Julian ang nangongopya. Parang hatol ang mga salitang iyon. Ethan, ano pang pwedeng pagdebatihan, nagloko ka, ni-deny mo, tapos sinisisi mo pa ang isang kaklase. Walang hiya talaga. Nagtataka ako ngayon kung ang mga dati mong resulta ay nakuha rin ng hindi tapat. Kahit ano paman, ipapahayag ng formal ang insidenteng ito sa buong universidad. Nandito ako at nararamdaman ko ang isang malamig na bagay na yamakap sa akin. Tinawag ko ang pangalan ni Lydia dahil naniniwala ako na kapag tunay na mahalaga, maninindigan siya sa tama. Hindi ko inakalang gagamit siya ng kasinungalingang saksi para kay Julian matapos niyang makita ang bawat detalye ng kanyang sariling mata. Wala nang ibang masabi. Tinitigan ko si Lydia ng matagal, saka ako umalis ng walang salita. Nakikita ni Lydia ang aking namumula ng mata at may isang bagay sa kanya na nanghihina. Mabilis siyang kumilos, tumakbo pagkatapos ko at pumagitna sa daan ko. Ethan, alam ko na mali si Julian, pero sensitibo siya. Ayokong pinag-uusapan siya ng iba. Walang kahit isang paghingi ng tawad, puro dahilan para kay Julian. Nagsisimula na akong magtaka kung ang nakita ko sa phone niya noong araw ay isang uri ng hallucination. Kaya mo palang gawing dahilan ng paninira sa akin, hindi niya kayang tanggapin na pinag-uusapan siya, pero kaya ko. Lydia, sa palagay mo ba dahil nakumpirma ko na sa iyo ng 79 na beses, matibay na ang balat ko na parang pader at hindi ako naduduwag sa kahihiyan, nakikita mo ako na ganito, naglalaho ang composure ni Lydia. Hinatak niya ang kamay ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, isa lang iyon na pagsusulit. Pwede mong maibalik ang mga kredito. Maghahanap ako ng paraan para mapatawad kita. Anong nangyari ngayon? Lahat nito. Gagawin mo ba akong bayad? Hindi mo nga ako gusto. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Ang sarkasmo sa boses ko ay nakarating kay Lydia sa isang lugar na hindi niya inaasahan at muntik na niyang mapalabas ang katotohanan. Sinong nagsabi na hindi ko gusto? Huhuli siya agad nang lumabas ang mga salita sa bibig niya at napipigilan. Maniwala ka, kapag dumating na ang ikasampung pag-amin, aayusin ko ang lahat. Malapit na siyang mangako. Sasabihin niya ang oo. Hindi na ipinapakita ng dating Lydia ang dami ng bitak na ito, pero matagal na akong naging malamig at tinanggal ko ang aking kamay. Pagkatapos, sirain mo pa ang mga pahinang iyon. Hintayin ang huli. Nakayuko si Lydia habang pinapanood akong umalis. Sa unang pagkakataon, huminahon ang kanyang boses. Sige, 3 araw na lang. Pipipilitin kong ibigay sa iyo ang sagot na ikaliligaya mo. Sa 3 araw bago ang aking paglisan, sa wakas na benta ang apartment na nakalista ng higit 2 linggo. Dumadaan ang ahente na may kontrata. Pumirma ako ng walang pag-aatubili. Sa loob ng 3 araw, aalis na ako. Sa mga huling araw na ito, lilinisin ko na ang lahat para makapasok agad ang bagong nakatira. Tinitingnan ng ahente ang petsa. Inihahatid ko siya sa elevator. Pagbukas ng pinto, lalabas si Lydia na may dalang 2 shopping bag. Tinitingnan niya sandali ang ahente, saka ngumiti ng magalang. Magandang umaga. Sumagot ang ahente ng bahagyang naguguluhang magandang umaga bilang tugon. Pagkatapos magsara ng pinto ng elevator, tumalikod na sana ako, pero tinawag ako ni Lydia at inabot ang isa sa mga bag. Dumaan lang ako at napabili ng sobra. Gusto mo, tumingin ako sa loob. Dried fruit na candy, paborito ko. Nasa silangan bahagi ng lungsod ang tindahan. Mahigit 2 oras ang biyahe pabalik-balik kasama na ang 1 oras na pila, naglakad pa siya ng todo para bumili ng isang bagay na alam niyang mahalaga sa akin, tapos nag-imbento pa ng dahilan para ibigay ito sa akin. Kinuha ko ito ng walang salita at itinapon agad pagpasok ko. Ang bagay gumuhit ng malinis na art sa hangin at direktang bumagsak sa basurahan. 2 araw bago ako umalis, pumunta ako sa isang print shop at ginastos ng ilang libong yuan para mag-print ng 10,000 maliit na card na kasinlaki ng palad. Bumalik ako sa dorm at hiningi ko sa ilang kasama ko na umakyat sa bubong ng pangunahing gusali sa 2 palapag at ihagis ang mga card pababa sa plaza sa ibaba. Mga kasama ko sa kwarto ay narinig na ang lahat ng nangyari kamakailan na akala nilang hindi pa rin ako handang pakawalan. Pinipilit nila akong mag-isip muli, sige na, matapos lahat ng di naranas niya sa'yo, bakit mo pa rin ginagawa ito sa sarili mo, sobrang lumampas na siya. Mas karapat dapat ang iyong damdamin ng mas higit pa dyan. Nakaayos na ang aking pakikipag-ayos sa lahat, pero kahit naririnig ko silang nag-aalaga ganito, dala nito ay tahimik na init sa aking dibdib. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Pabagsakin mo lang sila para sa akin. Nakakuha na ako ng grupo ng mga tagalinis para ayusin ang kalat. At hindi ko sinasabi na ang tunay kong ginagawa ay palm lang. Natatakot sila ng husto. Nakatingin sila sa akin na parang sinusubukan nilang alamin kung ano talaga ang balak ko. Muli ko silang pinasasalamatan at tumalikod na habang pinapanood nila akong umalis. Binubuksan ng isa sa kanila ang kahon at kumukuha ng isang card. Nakalagay dito na hindi na muling mamahalin ni Ethan si Lydia.
Bago ako umalis, pumunta ako sa campus para tapusin ang lahat ng natitirang formalidad, pagkatapos ay umuwi at nagsimula ng mag-empake. Nandito lang ako ng 6 na buwan, kaya hindi masyadong marami. Pero halos lahat ay may kaugnayan kay Lydia sa ilang paraan. Nakakita ako ng ilang kahon at pinuno ito. Ang scarf na ginugol ko ng 2 linggo para tahiin para sa kanya. Hinati ko ito sa isang magulong buo-buong mga hibla. Ang ceramic na florera na iniaalay niya sa isang charity auction na ginugol ko ng sobra para mabili muli, binubuwag ko ito ng buo-buo. Bawat liham ng pag-ibig na isinulat ko para sa kanya sa gitna ng walang tulog na gabi, ibinabato ko sa shredder. Sa sandaling lahat nito ay pumasok sa basurahan. Lahat ng pagitan namin ni Lydia ay magiging nakaraan na. Sa huli, tanging 2 piraso lang ng damit ang natira, ang kamiseta na suot niya noong una kaming nagkita at isang pares ng maluwag na itim na maong. Sinasindihan ko ang isang posporo at sinunog silang dalawa. Tumayo ako at nakita si Lydia na nakatayo hindi kalayuan. Sinasabi ko lang na nililinis ko na ang mga bagay na hindi ko na kailangan. At doon ay tumalikod na ako at umakyat sa taas noong parehong umaga. Ginaising ako sa umaga ng ingay mula sa kabilang silid. Binubuksan ko ang mata ko na kalahating gising at kinukuha ang telepono ko para tingnan ang oras, ngunit napuno ang notification bar ng mga mensahe. Kailangan ko ng isang sandali para ma-realize na lahat sila ay nagmumula sa isang group chat na may humigit kumulang 20 tao. Noong isang taon, nais kong malaman pa ang tungkol sa mga hilig ni Lydia, tahimik kong idinagdag ang sarili dito at hindi na umalis pa. Hindi alam ni Lydia na nandoon ako. Ang mga nagbubuhos ng mensahe sa chat sa ganitong oras ay mga kaibigan niya sa dormitoryo. Gising ka ng ganito kaaga, Lydia. Huwag mong sabihin na sobrang excited mong matulog. Malinaw na hindi siya mapakali mula nung 11 kagabi. Kaya talaga bang sasabihin mong oo sa pag-amin ni Ethan ngayon? Huminto ang aking hinlalaki sa screen. Sa ibaba, may nakikita akong isang bihirang bagay. Nagsulat si Lydia ng mahahabang sagot. Hindi ito tungkol sa pagsang-ayon. Palagi na nating nararamdaman ang isa't isa. Ito ay parang mga bagay na nagkakatotoo ayon sa kanilang nakatakdang mangyari. Tumigil ka na sa pagtatanong ng halatang tanong at tulungan mo akong pumili ng damit. Ito o ito. Sinusundan niya ang mensahe ng daan-daang larawan ng damit at sumabog ang usapan. Grabe. Talaga bang siya ang parehong reyna ng yelo na nangakong iwasan ang lahat ng lalaki? Tignan mo siya ngayon sa gitna ng dagandong ng mga humahanga. Nagpapadala si Lydia ng isa pang linya. Mahal ko siya. Wala nang iba. Hindi sa panahong ito. Nang basahin ko ang mga salitang iyon, tumatawa ako ng malakas. Hindi ko mapigilan. Maraming alaala ang biglang lumutang at nang makita ko ang pahayag ng pag-ibig na iyon, ang tanging nararamdaman ko ay ang nakakatawang nakakasuklam na twist ni O. Henry, mahal niya ako. Kaya ni-reject niya ang 99 na kong pag-amin at pinayagan akong maging katatawanan sa buong campus. Mahal niya ako. Kaya palagi niya akong pinapabayaan at nagpakita ng malapit na relasyon sa ibang lalaki para lang ako mapuko. Mahal niya ako kaya binago niya ang katotohanan, inakusahan ako, at nilapastangan ng bawat taos-pusong bagay na iniaalay ko sa kanya. Kung ganito ang itsura ng kanyang pagmamahal, hindi ako handa niyan at ayaw ko nang makisali. Mas mabilis ang mga mensahe sa chat. Ilan sa mga babae na nakatira sa campus ay nagpapadala ng mga larawan mula sa plaza. Halos alas 7 na at puno na ang plaza. Nandito na ang lahat para sa ika-10 pag-amin. Lydia, dumating ka na agad. Malapit nang magsimula ang mga pagkukwento at hindi ka makakadaan sa tao. Iaalis ko na ang telepono. Kapag nakakita ako ng pribadong mensahe mula kay Lydia, aalis na ako ngayon. Ikaw, anong plano mo? Aalis na rin ako. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Sana makita ko ang mukha niya kapag bumagsak ang mga baraha. At sana rin, nang malaman niya na nakaalis na ako sa bansa pero hindi na ako makakakita pa nito mula ngayon. Lahat tungkol kay Lydia ay hindi na ang aking alalahanin. Tapos na akong mag-empake ng walang pagmamadali, lumingon para sa isang huling sulyap sa walang laman na kwarto, saka ko inilabas ang aking telepono at ni-block ang bawat numero at account na konektado kay Lydia. Pagkatapos nito, pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa ilang taon. Inyangat ko ang aking malita, iniwasan ang kwarto, at naglakad patungo sa isang maliwanag at bagong buhay. 5 minuto na lang bago magsyam. Puno na ang plaza. Isang hindi matitinag na dagat ng tao na may mga security guard na nakakalat sa buong lugar para kontrolin ang karamihan. Tumingin mula sa taas, ang mga kasama ko sa kwarto ay nakanganga sa kakaibang kasiyahan. Sa dami ng tao, kahit ano pa man ang mangyari, makikita na ito sa buong campus sa loob ng isang oras. Mabuti. Sa ganitong paraan, kahit na umalis na si Ethan, hindi na nila maaaring pag-usapan siya sa likod niya. Patuloy pa rin silang nagsasalita habang tumutunog ang oras ng 8:50. Nandito na si Ethan sa paliparan. Tayo na, ibato niyo ang mga baraha. Kumuha kayo ng mga larawan. Kailangan niyang makita ito bago lumipad ang eroplano niya. Halos hindi pa nakakalat ang mga salita nang sumabog ang alarm ng alas 9. Dalawa sa kanila ang umupo sa magkabilang gilid ng bubong at itinutulak ang makapal na mga kahon ng baraha na inilagay nila sa gilid ng bubungan. Sa isang iglap, isang bagyong puting baraha ang bumagsak mula sa ika-16 na palapag pababa sa plaza. May taong may mahina ang paningin ang tumawag. Umuulan ng nyebe. Lahat ay tumingin pataas habang papalapit ang mga baraha sa lupa. Ang ilan ay sumisigaw sa tiptoe, kinukuha ang mga ito at nakatingala upang basahin ang nakasulat sa gitna ng plaza. Nakatayo si Lydia at nakatingin sa kanilang lahat.
Tinitingnan ng mga kaibigan niya ang palabas sa paligid, nagkikimkim ng paghanga. Ilang sila? 10,000. Talagang binilisan ni Ethan ang lahat. Sa pakikinig sa kanilang paghanga, pumupuno ang puso ni Lydia ng pananabi. Tumaas siya at nahuli ang isang card habang ito ay dumadaan at binuklat ito na may maliit na ngiting puno ng pag-asa. Nang mabasa niya ang nakasulat doon, lahat ng ekspresyon sa mukha niya ay nawala. Nilinggan ng mga kaibigan niya na nakangiti, handa nang tuksuhin siya, pero nang makita ang mga salita, lumaki ang mga mata nila. Ang kanilang mga boses ay nanghihina at nag-aalinlangan. Hindi ito maaaring tama. Siguradong may mali. Patuloy silang bumubulong ng mga pangako habang kinukuha ang mga card mula sa lupa at ipinapasa kay Lydia. Ngunit bawat bagong card na kanilang binabasa ay pareho, nakasulat sa parehong uri ng nakalimbag. Hindi na muling mamahalin ni Ethan si Lydia. Ngayon ay tunay na nag-aalala na sila. Kinuha nila ang mga baraha mula sa mga kamay ng mga nakapaligid sa kanila. Ngunit bawat bagong baraha ay lalong nagpapalalim sa takot na nakabaon na sa kanilang dibdib. Paano ito posible? Isa pa bang pag-amin ito? Ano ang ibig sabihin nito? May naglalaro ba ng biro? Patuloy pa rin nilang inaasahan ng paliwanag na iyon nang biglang sumabog ang mga tao sa paligid nila, bawat isa ay may sarili nilang card. Aba, hindi na muling mamahalin ni Ethan si Lydia. Kaya pala hindi ito isang pag-amin. Pinatawag niya ang buong campus dito para sa anunsyong ito. Pinuntahan niya ang lahat ng iyon para i-promote ito. Ngayon, alam na ng lahat at sa bawat bagong reaksyon, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Lydia. Pakiramdam niya na parang may nakabaon sa kanyang dibdib, humahad lang sa hangin papunta sa kanyang mga baga, iniwan ng isang malawak na walang laman na kawalan hanggang sa mapuno ng gulat at takot ang kanyang mga mata sa buong plaza. Libo-libong tao ang nakataas ang leeg para mapanood siya at hindi siya nabigo. Inilalagay niya ang lahat ng hawak niya at mabilis na nilakad papunta sa pangunahing gusali. Sumusugod ang karamihan sa kanya. Matapos itulak ang huling hanay ng mga baraha, handa nang bumaba ang mga kasama ko, ngunit halos maabyutan na nila ang pinto nang biglang lumitaw si Lydia sa kanilang harapan. Nandito na siya kasama ang mga kaibigan niya at ilang segundo lang, sumugod na ang buong tao sa likod nila. Nang makita si Lydia, walang pag-aatubili ang mga kasama ko. Aba, kung hindi ang campus beauty ni Chingda, hindi mo ba sinabi na hindi sapat si Ethan para sa'yo? Anong dahilan kung bakit nandito ka sa ganitong kasiyahan? Sa mapanayang pahayag, pumiglas ang mga kamay ni Lydia at naging madilim ang itsura niya. Kayo ba ang nagkalat niya ng mag-isa? Ang mga salitang sa sariling inisyatiba ang nagpatawa sa tatlo, hindi namin kayang kumilos ng mag-isa. Binayaran ni Ethan ang bawat isa sa mga ito, piniprint at dinala dito. Kami lang ang tumulong sa paghahatid habang isinasara niya ang isang kabanata. Sa puntong iyon, nagsimula ng magbulungan ang mga estudyante sa ibaba. Hindi ba sinabi ni Lydia na ayaw niya kay Ethan? Kaya bakit parang hindi niya matanggap ito, maliwanag na hindi ka pa sapat na nagbabasa? Sa bawat nobelang romansa, ito ay tinatawag na The Untouchable Ice Queen na nahulog sa kanyang pedestal, ngayon hinahabol ang lalaking dati niyang kinainisan. Sa totoo lang, kung nagsisisi na siya ngayon, siya ang nagdala nito sa sarili niya. Saan nagmula ang lahat ng pakiramdam na ito noong nakaraang 79 na beses, bawat isang salitang haka-haka ay tumatama kay Lydia na parang isang tibak, sumisilip sa katiyakan na matagal na niyang pinanghahawakan. Sa loob ng 2 taon, naniniwala siyang kilala niya ako ng lubusan, na kaya niyang basahin at kontrolin ang bawat aking iniisip at galaw. At sa isang panandaliang panahon, nangyari ang lahat ayon sa kanyang plano. Lahat ng 79 na pag-amin ay naganap ayon sa kanyang inaasahan. Sigurado siya na ang ika-10 ay ang magdadala sa lahat ng ito sa isang perpektong katapusan, isang masayang wakas para sa kanilang dalawa. Sa halip, sa mismong sandaling pinakakampante siya sa kanyang tagumpay, ako ang nagbigay ng isang pampublikong, nakasisilaw na suntok. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kalmadong mukha at ang kanyang ibang anyo na laging suot. Nakatago na ang kanyang tunay na kalagayan para makita ng lahat. Nasaan si Ethan? Tinitingnan ng kapitan ng dorm ang kanyang ekspresyon at ngumiti ng masaya, pagkatapos ay itinaas ang parehong braso at ginaya ang mga pakpak na lumilipad. Tapos na ang pag-amin. Siyempre lumipad siya. Ang instinct ni Lydia ay itakwil ito bilang isang pang-iinsulto, ngunit nang marinig niya ang huling 2 salita, huminto ang kanyang puso ng ilang segundo. Flu, anong ibig mong sabihin? Tumataas ang malamig na pangamba sa kanyang dibdib. Binabato niya ang mga lalaking nakaharang sa daan niya at tumakbo papunta sa bubungan. Walang tao roon, walang nakikita. Ang mga hagdang at elevator ay pinalilibutan ng tao. Wala nang paraan pababa. Hindi ba talaga pumunta si Ethan sa campus ngayon? Ang realization ay bumagsak sa kanya na parang pader, walang magawa at huli na. Inilalagay ng seguridad ang buong lakas at unti-unting nililinis ang tao mula sa gusali. Hinahatid si Lydia pababa ng kanyang mga kaibigan at lumabas upang hanapin ang 7 o 8 manggagawa sa paglilinis na nagwawalis na sa mga nagkalat na card. Lumingon siya ng malabo at binubuklat ang isang baraha na nadumihan hanggang halos hindi na mabasa. Muling binasa niya ang mga salita at sa pagkakataong ito ay iba na ang epekto nito sa kanya. Ayos lang, Lydia. Gumagawa ng ganyang kalokohan si Ethan. Siyempre, galit pa rin siya dahil nai-report ka noong nakaraang beses. Bumalik ka lang, ipaliwanag mo ng maayos ang sarili mo, ilabas mo lahat ng totoo. Mahal na mahal ka niya, tiyak na mapapatawad ka niya. Tama. Hinahabol ka niya ng 2 buong taon. 19 ang mga pag-amin. Ngayon lang siya nagkakagulo, kaunting pangungumbinsi lang, babalik din siya. Lahat ng nasa paligid niya ay nagtutulak sa kanya na tingnan ito ng positibo, pero sinasabi ng kutob ni Lydia na iba itong pagkakataon na ito.
Hindi niya maalis ang takot na unti-unting pumupuno sa loob niya. Hindi na niya matiis ang ingay ng kanilang usapan. Nababalisa at hindi mapakali, bumaba siya sa sasakyan at bumalik diretso sa apartment. Kailangan niya ng sagot mula sa akin, direkta. Bandang 10:10, pinarada niya ang kotse at naglakad papunta sa pinto ng complex. Napapansin niya ang mga manggagawa sa paglilinis na nililinis ang mga basurahan. Naaalala niya ang isang alaala. Kahapon, nakita niya akong nakaluhod sa lupa, nagbuburn ng isang bagay. Nararamdaman niya na may mali, pero hindi niya nakuha ang diretso kong sagot. Ngayon ay nais niyang malaman kung ano talaga ang aking sinunog, ngunit pinalitan na ng gwardya ang mga basurahan at umalis na. Wala nang magagawa si Lydia kundi pumanik, dala ang card. Bumukas ang pinto ng elevator at natagpuan niyang nakaharang siya ng ilang malaking kahon ng bagahe. Napansin ito ng batang lalaki sa tabi nila at agad na humingi ng paumanhin, mabilis na nag-alis ng hadlang. Akala niya bagong lipat lang ang kapitbahay sa isa sa mga kalapit na unit, pero pagdating niya sa sariling pinto, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto sa kabilang hall. Tumatok siya, walang sagot. Ang nakakatakot na katahimikan ay nagpapasimangot sa kanya. Halos itulak na niya ang pinto nang may isang boses na lalaki mula sa likuran niya. Ikaw ba ang kapitbahay sa kabilang hall? Kamusta? Kakalipat ko lang sa Unit 1705. Ikinagagalak kitang makilala. 1705. Nang marinig niya ang mga numerong iyon, automatikong tumingin si Lydia sa plakang nakasabit sa pinto at sa sumunod na segundo, tuluyan siyang nanlumo, parang estatwa. Inilalakad ng binatang lalaki ang kanyang malita, masaya pa ring ipinapakilala ang sarili. Hindi nakarinig si Lydia ng kahit isang salita. Umikot siya ng mekanikal, nakatitig ang mga mata sa plaka ng numero sa kanyang kaliwa. 1705. Isang bagong residente, Unit 1705. Saan naman ang orihinal na nangungupahan? Sabi ng ahente na umalis siya ngayong umaga. Kilala mo siya. Pwede mo bang ipasa ang kanyang kontak? Mukha siyang nagmamadali talaga. Mababa sa merkado ang presyo ng listahan. Nakuha ko ito sa murang halaga at gusto ko lang siyang pasalamatan. Ilang maikling pangungusap at biglang nawawala sa isip ni Lydia ang lahat. Tumitigil siya sandali bago muling bumalik sa katotohanan. Lumiko siya sa gilid at binuksan ang pinto. Walang tao sa loob ng apartment, maliban sa karaniwang kasangkapan, wala nang natitirang personal na gamit. Ito ay kasing linis ng isang ipinapakitang unit. Hindi napapansin ng binatang lalaki na unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Patuloy siyang nakangiti. Malinis, di ba? Ang ahente ang nagsabi. Ang nakaraang nangupahan ay nag-empake ng 3 araw at kahit nagbawas pa siya ng maraming bagay na hindi niya madala. Hindi alam ni Lydia kung paano siya nakabalik sa loob ng sarili niyang apartment. Nang makabawi siya, natagpuan niya ang sarili na nakahandusay sa pasukan, walang pakiramdam ang mga binti, pakiramdam niya ay para siyang inihagis mula sa tubig. Inilabas niya ang kanyang telepono, hanapin ang kontak ko at nag-type ng nanginginig ang mga daliri. Bakit ka umalis? Nang pindutin niya ang send, isang maliit na pulang tuldok ang lumitaw sa screen. Ang tanawin nito ay tumusok sa kanya at nanatili ang kanyang tingin sa isang sandali. Ayaw niyang tanggapin ito at nagpadala pa siya ng ilang pang mensahe. Bawat isa ay nakatanggap ng parehong abiso. Nakatingin sa screen, pakiramdam niya ay may nakabaon sa kanyang lalamunan, pinipigil ang kanyang hininga. Sa sandaling halos na siyang mamatay sa hininga, tumunog ang kanyang telepono. Huminga siya ng maluwag at sinagot ito. Lalong nag-aalala ang boses ng kasama niya sa kwarto sa kanyang tainga. Lydia, delikado ito. Nasa Italy na si Ethan. Nandito ako ngayon sa bulletin board. Nasa listahan siya ng mga estudyanteng palitan. Ang mga salitang iyon ay tumama tulad ng isang kidlat, nagpadala ng mga alon ng tubig na sumabog sa dibdib ni Lydia. Sinubukan niyang itulak ang sarili paarap sa cabinet, ngunit ayaw makipagtulungan ng kanyang nanlalamig na mga binti. Siya ay bumagsak at tumama sa sahig, ang kanyang noo ay nataman ng sulok ng pader, napiunit ang balat. Agad na pumuputok ang dugo. Ang kanyang telepono na nakahiga malapit ay kumikislap ng mga pabulong na boses na nagmamadali. Anong nangyari? Paparating na kami. Hindi na may proseso ni Lydia ang mga salita. Inilalagay niya ang kamay sa sugat, ang kanyang ulo ay sumisigaw sa walang humpay na sakit na parang kumakain sa kanya. Nakahilig siya sa sarili, isang mababa at nagdurusang ungol ang lumalabas sa kanyang lalamunan habang papalapit ang dilim sa paligid niya. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan bago siya mawala ng malay, ang mga salitang binasa niya ng paulit-ulit ngayong araw ay nakabaon na sa kanyang isipan. Hindi na muling mamahalin ni Ethan si Lydia. Malubha ang kanyang mga sugat, halos hindi niya na itataguyod ang kanyang buhay ngunit agad siyang dinala sa intensive care. Nang magising siya, 3 araw na ang lumipas. Nakatutok ang mga kaibigan niya sa paligid ng kanyang kama, halatang ginhawa, at nagsimulang ikwento ang lahat ng nangyari habang siya ay walang malay. Ayon sa nalaman namin, dumating si Ethan sa Italy 3 araw na ang nakalipas pero hindi pa rin niya natatapos ang proseso ng pagpaparehistro doon. Mukhang, matapos ay post ang listahan, may nag-ulat laban sa kanya sa paaralan na nagsasabing nagnakaw siya sa isang pagsusulit at dapat ibawi ang kanyang lugar sa palitan. Kung makonsela ang lugar, malamang kailangan niyang bumalik. Huwag kang mag-alala, Lydia. Hindi siya aalis kahit saan. Kumakaba ang puso ni Lydia, biglang bumukas ang mga mata niya. Habang pinag-iisipan pa niya lahat, may kumatok sa pintuan. Isa sa mga kaibigan niya ang mabilis na sumagot habang ang iba ay tumingin at pumasok si Professor Lin na may seryosong mukha. Ikaw si Lydia. Narinig ko na ikaw ang nasa likod ng insidente ng plagiarism na kinasangkutan sina Ethan at Julian. Gusto kitang makausap. Sa mga salitang iyon, hindi na magtatagal ang mga kaibigan niya.
Mabilis silang umalis sa ward ng walang ingay. Habang unti-unting nagsasara ang pinto sa kanilang likuran, bahagyang itinaas ni Lydia ang kanyang baba. Ako yun. Natatanggap ang kumpirmasyon at ang mukha ni Professor Lin ay napupuno ng galit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mabigat na tono na sinadya. Sinabi ni Ethan na ikaw ang gumawa ng pekeng ebidensya. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa kanyang kinabukasan? Kapag naproseso na ang dokumentasyong iyon at isinasama pa ang pampublikong pagtuligsa na naranasan niya dahil sa iyo noong nakaraang beses, sasamahan siya nito saan man siya magpunta. Sira na ang buong buhay niya dahil sa iyo. Mahal niya kayo, pero sa totoo lang, may nagawa ba siyang mali sa inyo sa loob ng 2 taon? Galit na galit ka ba sa kanya na hindi ka titigil hanggat hindi mo siya nasisira? Kung mayroon ka pang kahit kaunting kabutihan, pumunta ka na sa paaralan ngayon at sabihin ang katotohanan. Nananlabo ang ulo ni Lydia. Natatakot ang biglang bumaha sa kanya sa isang iglap. Ginawa niya ito dahil sa puot, galit na hindi niya ako pinili para sa club event. Nagsinungaling siya sa tagapangasiwa para mapilit akong makipag-ayos sa kanya. Hindi niya inakalang magdudulot ito ng ganitong kalaking sunod-sunod na pangyayari. Hindi na niya iniisip pa ang sugat niya. Nagsusumikap siyang tumayo na ipinipilit na pumunta sa paaralan kasama si Gorolin upang itama ang mali. Sa sandaling lumabas sila, hinarang ng mga tauhan ng medikal ang daan nila. Tumangging pauwiin siya ng mga doktor. Nakiusap sila sa kanya, ngunit hindi siya nakarinig ng kahit isang salita. Bumalik pa rin siya sa paaralan. Professor Lin ay nakapag-ayos na ng pulong kasama ang pinuno ng komite sa disiplina sa harap ng dekano ng paaralan ng disenyo at ng tagapangasiwa. Ibinunyag ni Lydia na si Julian ang nangopya. Hindi inaasahan ni Julian ang pagbawi, agad siyang nagpanik, napaiyak at itinanggi ang lahat. Parehong naguguluhan ng tagapamahala sa pagbawi at hindi alam ang paniwalaan. Manhid ang ekspresyon ni Lydia habang binubuksan ang kanyang telepono at inilalabas ang isang larawan. Ito ay isang liham na mano na isinulat ni Julian para sa akin. Dadalhin ng aking pamilya ang orihinal nito sa lalong madaling panahon. Maaaring mong ikumpara ang sulat kamay sa liham. Sa puntong yun, ang pag-iyak ni Julian ay naging malupit na pag-iyak na puno ng pagdadalamhati. Lydia, ako ito, Julian. Nakalimutan mo na ba na magkasama tayo lumaki? Lahat ito ay nakaraan na. Bakit nagsisinungaling ka? Hindi kita kailanman nagustuhan. Lahat ng nangyari kanina ay panlilinlang lang. Tapos na akong magpanggap, kaya hindi na talaga ako magtatanggol sa'yo. Gawin mo na ang lahat hanggang dulo, panindigan mo na. Halang ang salita nang makuha ni Lydia ang orihinal na liham kasama ang kanyang pamilya. Matapos ang maingat na paghahambing, nakumpirma na ang sulat kamay sa liham ay kay Julian. Agad na nagtipon ang komite ng disiplina at naglabas ng pahayag sa buong paaralan upang itama ang talaan. Dahil sa seryosong paglabag, pinalalaya si Julian at permanenteng inilalagay ang insidente sa kanyang record pang-akademiko. Pagkatapos maresolba ang lahat, gabi na, Lydia pinipigil ang sarili sa pader at tinawag si Professor Lin. Professor Lin, alam ba ni Ethan kung ano ang nangyayari dito sa likod? Kahit na naresolba na ang usapin, hindi pa rin tuluyang hamupa ang galit ni Ginoo Lin. Tumingin siya sa kanya ng walang init, halos siyang ma-expel. Siyempre alam niya, nasira ba ang ulo mo sa pagbagsak na yun? Ang palo ay nakakainis at lalong sumasakit si Lydia sa bawat segundo. Pero gusto pa rin niyang magsalita. Ngayon na naayos na ang lahat, babalik kaya siya? Yun lang ang tanging lugar sa buong paaralan ng disenyo. Nakuha ito ni Ethan dahil sa kanyang kakayahan. 3 buong taon ng pag-aaral sa Italy ang magbubukas ng lahat ng pinto para sa kanya. Bakit siya babalik? Bukod pa rito, kung may katulad mo pa rin sa Tsingtao University, ang paglayo ay makakatulong sa kanya na maiwasan ang sakit. Kung alam ko lang na mawawala siya sa katinoan dahil sa isang tulad mo, sana ay napagsabihan ko na siya mula pa sa simula. Pagdating sa relasyon, kailangan mong maging maingat sa pagpili. Nakahiga ako sa araw sa tabi ng dagat nang tumawag si Ginoo Lin para sabihin na ayos lang lahat. Hindi ko alam kung paano niya napapayag si Lydia na magsabi ng totoo, pero nagpapasalamat ako mula sa kaibuturan ng puso ko. Nagbibigay si Professor Lin ng ilang paalala at agad na nagtutungo sa isang pagpupulong. Umiiyak ako ng isang higop ng juice sa tabi ko at bumalik sa upuan sa tabing dagat na walang alalahanin. 3 araw na ang nakalipas nang dumating ako sa Italy. Plano kong tapusin agad ang aking pagpasok, ngunit tinawagan muli ng universidad ang China para beripikahin ang aking mga record at bigla nilang ipinaalam na may problema sa aking pwesto na pansamantalang hindi maresolba. Tanging pagkatapos kong tanungin ang aking kasama sa kwarto, nalaman ko na may nag-file ng anonymous na reklamo laban sa akin. Kaya't nakipag-ugnayan ako kay Professor Lin, ipinaliwanag ang sitwasyon at hiniling na tingnan niya kung ano ang magagawa niya. Si Professor Lin ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Tsingtao University, pero alam ko na komplikado ang sitwasyon at inihanda ko na ang sarili ko sa pinakamasama. Kailangan kong sabihin, mula nang pumasok si Lydia sa buhay ko, malaking tumaas ang kakayahan kong harapin ang pressure. Kahit ngayon na nakaharap sa posibilidad na ma-expel, nananatili akong kalmado. Kahit na nagpa siya akong bumili ng last-minute na ticket at pumunta sa baybayin para magbakasyon, ngayon na ayos na ang lahat, tunay na nakakapag-relax na ako at iniisip kung kailan ako uuwi para tapusin ang mga papeles sa pag-enroll. Nag-i-scroll ako sa mga opsyon ng biyahe nang may lumabas na mensahe sa group chat ng dormitoryo. Ethan, dumaan si Lydia naghahanap sa atin. Sabi niya gusto niyang kunin ang contact info mo. Sinasabi niyang gusto niyang humingi ng tawad. Hindi tayo magpapadala dyan. Huwag kang mag-alala, hindi namin binigay sa kanya kahit isang numero. Dapat makita mo siya, tila siyang wasak na wasak.
May mga benda sa buong ulo niya. Sa tingin ko, nasa intensive care siya ilang araw na ang nakalipas. Karapat-dapat lang sa kanya ang ganito. Habang binabasa ko ang kanilang makulay na komentaryo, agad kong naiisip ang eksena kung saan tinanggihan si Lydia nang hinarap niya ako para kunin ang bagong numero ko. Ngumiti ng bahagya ang aking labi. Nagpapadala ako ng isang mapagbigay na pulang sobre sa group chat. Maraming salamat sa suporta ninyo nitong mga nakaraang araw. Lahat ay naayos na. Pagkatapos ng 3 taon ko, ako na ang bahala sa hapunan. Magpapasalamat ako sa inyong lahat ng personal ng maayos. Nag-book ako ng susunod na flight pabalik sa Milan, magpapahinga ng maayos at tumayo. Naglalakad pabalik sa hotel sa ibabaw ng malambing na buhangin. Sa pagkakataong ito, maayos ang proseso ng pagpaparehistro. Walang anumang problema. Tumingin ako sa nakastampang pila ng mga dokumento sa aking mga kamay at sa bagong student ID na kakalabas lang sa akin at ngumiti ng may kasiyahan. Mananatili ka ba sa dormitory o may sarili kang inupahan? Nakaayos na ako ng apartment. Hindi ako komportable sa magulong social environment ng mga dormitoryo ng mga international na estudyante kaya bago ang biyahe, bumili ako ng maliit na apartment malapit sa campus. Kinuha ko ang aking malita at diretso na akong pumunta doon. Pagdating ko, tinitigan ko ang hagdang sa harap ko, sinubukan kong buhatin ang mabigat na malita at huminga ng malalim. Tumango ako agad at si Sofia ang tumulong sa akin na dalhin ang mga bagahe pataas ng hagdang habang nag-uusap kami ng maganda. Pagdating namin sa pintuan ko, tapos na kaming magpakilala, bahagya akong napalingga sa pasasalamat sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang mga palad na namumula at ngumiti habang nagbibiro. Binilisan ko lang ang pagtulong sa iyo. Hindi sapat ang isang simpleng salamat, hindi ba? Pwede bang humingi ako ng isang card mo sa negosyo? Nagulat ako sandali sa hiling na iyon, pero agad din akong nakabawi. Matapos maglibot sa mga gamit ko, wala akong makita na kahit anong card. Pasensya na, patawad, walang problema. Bigla siyang kumuha ng panulat na para bang galing sa wala at inabot ang likod ng kamay niya sa akin. Yung numero mo, kung ayos lang, dito sa kamay ko. Nag-atubili ako sandali. Pagkatapos ay kunin ko ang panulat at isulat ang isang mahabang hanay ng mga numero sa kanyang kamay. Matapos lumipat sa bagong apartment, ilang abalang araw ang ginugol ko sa pag-aayos ng lahat. Noong gabing iyon, natanggap ko ang balita na ang lahat ng mga estudyanteng palitan sa aking grupo ay nakumpleto na ang pag-check-in at may isang pagtanggap na seremonya bukas sa auditorium. Iniwan ko ang oras at maagang umalis kinabukasan. Sa mga nakaraang araw, sinubukan kong maglibot sa campus tuwing may libreng oras ako, ngunit napakalaki ng unibersidad at halos magkapareho ang itsura ng mga gusali. Muling naliligaw ako habang papalapit na ang oras. Halos magtatanong na ako sa isang tao ng direksyon. Nang tumunog ang aking telepono sa isang hindi pamilyar na numero, tumigil muna ako sandali, saka sumagot at naririnig ko ang isang boses na bahagyang kilala, pero hindi ko mauari kung sino ito. Nananatili akong nag-iisip tungkol dito. Nang may kumatok sa aking balikat mula sa likod, lumingon ako at nakita si Sofia, yung tumulong sa akin sa bagahe, nakangiti habang hawak pa rin ang telepono sa tenga. May tunog ang click, yan ang kanyang numero. Napangiti ako sa isang masayang pagkagulat. Nagkakamay kami at nagbati. Anong pinapangarap mong isipin? Sinasabi ko ng tapat ang aking kalagayan nang banggitin niya ang auditorium. Agad niyang sinasabi na pupunta rin siya roon. Pwede mo akong samahan. At dahil alam ko ang daan, ako na ang magdadala, nagtitiwala ako sa kanya nang walang tanong. Magkasama kaming naglalakad sa gitna ng makitid na campus, nagtatawanan at nag-uusap habang naglalakad. Pagkatapos ng mga 10 minuto ng paikat-ikot, itinuro ni Sofia ang gusali sa unahan at sinabing iyon na iyon. Tinitingnan ko ang larawan na ipinadala sa akin ng isang senior. Eksaktong tugma ito. Ngumingiti ako kay Sofia bilang pasasalamat. Ang seremonya ng pagtanggap ay tatagal ng 2 oras. Paglabas ko sa auditorium, naninigas ang likod ko. Naisip ko pa rin ang tungkol sa tanghalian. Nang may biglang lumitaw sa harap ko, si Sofia na nakangiti at nagtatanong tungkol sa plano ko sa tanghalian. Nababahala ako at napapansin niya yon, ngumiti siya, nagrekomenda ng isang restaurant malapit at inimbitahan akong sumama sa kanya. Sang-ayon ako at sumunod sa kanya palabas ng campus. Nang dumating kami, napagtanto kong isang Chinese na restaurant ito. May konting gulat sa aking mukha. Gusto mong dalhin ako sa isang Chinese na restaurant. Kaya mo na ba, narinig ko na mahirap daw ang pag-a-adjust sa pagkain dito. Gusto kong maging magandang karanasan ng tanghalian natin ngayon para sa'yo. At matagal ko nang gustong subukan ng pagkaing Chino, kaya mukhang ito ang perpektong pagpipilian. Hindi ko inasahan ng ganitong top 8, ayokong mapahiya siya. Kaya gawin na natin. Ako ang gagampanan bilang host sa pagkain na ito at umaasa akong mabibigyan ka ng tamang pagpapakilala sa lutuing Chino. Naglalakad kami habang nag-uusap at nakahanap ng upuan, salamat sa masigla ngunit maalalahan ng personalidad ni Sofia. Naging tunay na masaya ang pagkain. Pinag-uusapan namin ang mga pagkakaiba ng kultura sa silangan at kanluran, saka napunta sa mga kawili-wiling nangyayari sa paligid ng campus. At hindi nagtagal, nag-uusap na kami na parang matagal ng magkakaibigan. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ako ni Sofia pabalik sa apartment ko hanggang sa pinto. Medyo nag-iba ang kanyang mukha, parang nag-aalangan. Pwedeng mo ba akong samahan sa hapunang tsa ngayong weekend? Dumarating ang weekend na may kakaibang magandang panahon. Masaya akong dumating at nagsimula kaming mag-usap ng relax sa kafe sa hardin. Isang pangkat ng puting kalapati ang dumaan mula sa lawa at isang balahibo ang bumaba at hamampas sa aking ulo.
Napansin ni Sofia ito at natawa, yumuko upang haplasan ito. Sapat na kami na kahit mula sa malayo, mukhang napaka-intimate ng tanawin. Tumingin ako sa kanya na may ngiti sa mata. Salamat. Halos hindi pa nakalabas ang mga salita sa labi ko nang may napansin ako sa panlabas kong paningin at nanatili ang tingin ko sa isang punto. Ang babaeng nakatayo sa pintuan, nakabalot ang ulo sa bandages, mukha ay punit at pagod na. Mukha siyang katulad ni Lydia bago pa ako makapagmasid ng mas maigi. Nakatingin na sa atin ang babae, binababa ang namumula niyang mga mata habang sinisilip ang mesa ng mga pastry, ang tingin ay nagliliparan mula sa amin dalawa. Sino siya, yung boses na yon? Kaagad kong kinumpirma. Si Lydia ito, hindi ko alam kung paano niya ako na-trace dito pero hindi ako nagulat na dumating siya. Palagi kong alam na susundan niya ako hanggang Italy sa isipan ni Lydia. Ako ay isang biktima na niya. Hindi niya kailanman papayag ang makalayo ako sa kanyang paningin. Handa na ako sa muling pagkikita namin kaya kapag nilapitan niya ako ng may ganitong mapanirang tono, nananatili akong kalmado. Bagong kaibigan. Kaibigan. Anong klaseng kaibigan? Girlfriend ba siya? Ang huling ilang salita ay lumalabas sa pamamagitan ng nakangangalit ng ngipin. Hindi niya inakalang matapos niyang maglakad dito, halos sugatan sa libo-libong milya, handang ibunyag ang lahat, ay makikita niya akong may date sa ilang araw na lang sa ibang bansa at may bago na siyang nakilala. Hindi ba niya hinabol siya ng 2 taon, niyaya ng 79 na beses nang hindi sumusuko, hindi ba ang ika-10 beses ang dapat na tama? Kaya bakit niya binabaligtad ang salita niya, nakalimutan mo na ba? Hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon na balikan ang nakaraan. Sa totoo lang, ang pagtugis sa iyo ay hindi talaga ang pinaka-ipagmamalaki kong bahagi. Bakit hindi ko ito makakalimutan, maliban sa itsura mo, wala namang espesyal na katangian tungkol sa iyo. Nakalimutan ko na. Kung gusto kong maghanap ng iba pang pagpipilian, kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa iyo? Parang malamig na tubig ang tumama sa mukha ni Lydia nang marinig niya yon. Nakatingin siya sa akin ng may pagdududa. Ethan, ano ang nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw? May kasunduan tayo. Kumusta naman ako? Nakakain ng maayos, nakakatulog ng maayos. Salamat sa iyo, nakapagbakasyon pa nga ako ng kaunti. Ikaw naman, bigla na lang sumulpot ng walang palem. Hindi ako masaya tungkol dyan. Kung maiintindihan mo ang ibig sabihin, pakialis na ang kapehan na ito. Sa totoo lang, nakakaabala ka sa oras ko kasama si Sofia. Sinasabi ko ito nang walang pakialam na parang ito ang pinakawalang kabuluhang bagay sa mundo. Ang walang pakialam na pagtanggi ay unti-unting nag-aalis ng natitirang kulay sa mukha ni Lydia. Naisip niya ito sa kauna-unahang pagkakataon. Tunay ngang lumagpas na sa kanyang kontrol ang lahat. Nagkamali ako noon. Hindi ko dapat ginamit ang iyong damdamin laban sa iyo. Pasensya na, Ethan. Patawarin mo na ako. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Tinitingnan ko ang nanginginig niyang mga kamay, tumaas ang isang kilay at nagpasok ng bahid ng panunuya sa boses ko. Hindi ako karapat-dapat humingi ng paumanhin mula sa kagandahan sa campus. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo magkakilala mula ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala na hahabulin kita. Nakikita niya ang determinasyon sa aking mga mata at alam niyang hindi ako nagbibiro. Nagmamadali ang takot sa kanya at di nagdalawang isip, niyayakap niya ang kamay ko ng mahigpit hanggang mapailing ako. Hindi maintindihan ni Sofia ang usapan namin, akala niya nagkikita-kita lang kaming magkaibigan. Ngunit nang makita niyang namumula ang kamay ko sa higpit ni Lydia, agad siyang tumayo upang harangin si Lydia. Ito ay isang provokasyon. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya palayo ang kamay ni Sofia. Bumaba si Sofia ng ilang hakbang. Binibigay ni Lydia ang malamig at mapagkait na tingin sa kanya at sinusubukang hilahin ako palabas. Tumitibay si Sofia sa pader. Nakikita niya akong tumatanggi at sinampal si Lydia sa mukha. Agad na nagkagulo ang dalawang babae. Maraming customer ang natakot na mahuli sa gitna, nagsisilikas papunta sa labasan. Tumawag agad ang may-ari sa ikalawang palapag sa pulis. Inilalayo ng mga pulis ang dalawa at dinala silang pareho pabalik sa istasyon. Natanggal ang mga bandage sa ulo ni Lydia sa gulo na nagbubunyag sa sugat sa ilalim. Nakikita ang reaksyon ng mga pulis na parang naiinis. Agad nilang inisip na sinasaktan ni Sofia ang isang taong nasaktan na. Sofia mariing nagpoprotesta at si Lydia, kahit nasugatan, ay nakikipagpalitan din ng sambat. Iginigiit si Sofia sa unang suntok, nag-aaway sila halos kalahati ng araw, halos mapunit ang tainga ng pulis, walang malinaw na pagkakasundo kung sino ang nagsimula. Walang ibang pagpipilian, lumingon ang opisyal sa tanging saksi na naruroon. Ako, Sir, maaari po ba ninyong ilarawan ang inyong nasaksihan sa lugar? Sa mga salitang iyon, sabay na humarap ang dalawang babae, nakatingin ng matindi sa akin. Hindi ako nag-aatubili. Itinaas ko ang kamay ko at direktang itinuro si Lydia. Siya ang una siyang umatake. Naging matigas si Lydia, nakatayo ng nakapako, hindi makapaniwala na pangalanan ko siya. Nangangatog ang kanyang boses. Isa lang ang pinindot ko sa kanya. Siya ang umawa sa akin. Ethan, bakit mo nagawa yon? Tumitigil ang pangungusap. Isang sandali ng kaliwanagan ng bumalat sa kanya at sa isang iglap ay naintindihan niya kung bakit ko sinabi ang aking sinabi. Binabayaran niya ako. Gusto niyang maranasan ko kung ano ang pakiramdam ng maparitangga ng walang katotohanan. Naiiwan siya sa realization na ito. Hindi naiintindihan ng opisyal ang Chinese at hiningi niya na isalin ko. Pinapadali ko lang ang mga bagay at nagsasabi ng totoo. Nag-lunch ako kasama si Sofia. Pumasok ang babaeng ito, nagdulot ng gulo, sinubukang pilitin akong dalhin nang hindi ako sang-ayon, at pagkatapos ay sinuntok si Sofia.
Iyon ang naging sanhi ng pagtatalo. Ang huling pag-asa ni Lydia ay tuluyang namatay. Binubuksan niya ang bibig, ang boses niya ay malabo at parang walang laman. Hinding-hindi ka na muling tatayo sa panig ko, di ba? Tumingin ako sa kanya ng pailes at ngumiti ng malamig. Ako ay isang tapat na tao. Nananatili ako sa panig ng katotohanan. Hindi pa rin makaalis si Lydia. Nagpupumilit siya. Kung siya ang unang umatake sa akin, sasabihin mo ba talaga ng tapat, kailangan mo pa bang itanong? Tayo ay mga estranghero, Lydia. Si Sofia ay bata at hindi nararapat sa ganito. Siyempre aalagaan ko ang kaibigan ko. Binababa ko ang linya na iyon at umalis nang hindi na tinitingnan ang mukha niya. Sa pamamagitan ng aking salaysay at mabilis na pagkuha ng security footage, agad na napatunayan ang katotohanan. Inaresto si Lydia dahil sa gulo bilang isang dayuhang mamamayan. Naghihintay ako na makalaya si Sofia at iniaalay ko sa kanya ang aking pasasalamat at paumanhin. Tinanggihan niya ito, hindi alintana ang kanyang mga minor na sugat at sa halip ay sinabi na naantala ang araw niya kaya gusto niyang magplano ng isang bagay para sa susunod na linggo. Maingat kong pinag-isipan ito. Hindi maitatanggi na maganda si Sofia, pero sa mga nangyari ngayon, hindi ako lubos na kumbinsido na nahandle niya ito ng may pinakamatandang pag-iisip. Alam ko rin na hindi basta-basta palalampasin ni Lydia ito, at ayaw kong madamay si Sofia sa mas maraming gulo, o muling mapunta sa presinto. Naamoy ko na may damdamin si Sofia lampas sa pagkakaibigan, pero hindi na ako yung taong kumikilos ng padalos-dalos. Kaya sa huli, magalang ko siyang tinanggihan. Sa susunod na isang buwan at kalahati, hindi ko na nakikita si Lydia kailanman. Bumabalik ang buhay sa isang matatag na ritmo. Umakyat pa si Sofia ng 2 beses, ngunit pagkatapos kong muling tumanggi, tahimik na naglaho ang lahat sa pagitan namin. Wala akong nararamdamang anumang kalungkutan tungkol dito. Sa banyagang bansang ito, ang pagkakaalam kung paano magluto ay parang isang uri ng pasaporte. Mabilis akong nakikisama sa grupo ng mga internasyonal na estudyante. Parang malapit ko nang makalimutan na meron pang Lydia, muli siyang nagpakita. Dumating siya kasama ang ilang kargada ng mga lobo na rosas, pinipigil ang daan ko sa campus. Tinitingnan ko ang mga nakakamanghang titig at sa isang pagkakataon, nawawala na ako sa salita. Tahimik lang si Lydia at inilalahad ang lahat. Ethan, kung susundan kita ng 100 beses, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Ilang buwan na ang nakalipas, kapag narinig ko ito, siguro tuluyang akong bumigay. Ngayon ay hindi lang ako hindi naaapektuhan, nakakakiliti pa ang pakiramdam ko. Ang drama, ang sakit namang mga linyang ito. Nawala na ba sa katinoan noon? Talagang ginawa ko ito ng publiko ng paulit-ulit. Sa pagtingin ko sa nakaraan, hindi na rin ako nakakaramdam ng panghihinayang. Lubos na nahihiya lang ako. Sa sandaling ito, tuluyan na akong hindi nakikinig kay Lydia. Matapos ang mahabang paghihintay na walang sagot, unti-unting pumasok ang takot kay Lydia. Nagsimula siyang mag-alala at masigasig na hinahanap ang mukha ko. Sinasadyang tinitingnan ko siya at kumakawi sa malayo. Hoy, Chloe, Yuki, saan kayo pupunta? Sumusunod si Lydia sa aking tingin at napagtanto niyang nakikipag-ugnayan ako sa iba. Bumaba ang kanyang puso. Lydia, Ethan, bago makapagpatuloy si Lydia, lumapit si Chloe na may mainit na tono na pamilyar. Magkakamping tayo, gusto mong sumama? Maaliwalas ang panahon, bukas ang weekend at may isang napakainis na problema na nakaharang sa harap ko. May lahat ng dahilan para tumanggi, pero pumayag ako. Tinanong ko si Chloe tungkol sa plano para sa gabi. Nag-usap kami ng natural, ni isa sa amin ay hindi man lang tumingin kay Lydia at umalis na ako kasama ang grupo. Nang mapano kami papalayo, naging mapat na ang mukha ni Lydia. Hinawakan niya ang mga kamao niya at ang tingin niya kay Chloe ay puno ng sugatang selos. Sinusundan ni Lydia kami hanggang sa probinsya. Sa kabilang ibayo ng ilog, malinaw niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa kabilang panig. 8 estudyante ang nagtipon-tipon sa masiglang pagdiriwang. Ang atmosfera ay mainit at puno ng sigla. Wala siyang paraan para makapasok, maaari lamang siyang manood mula sa malayo. Ngunit habang mas lalo siyang nanonood sa akin, mas tumitimbang ang kanyang dibdib. Ano man ang gawin ko, nasa tabi ko si Chloe. Hindi lumalampas sa 10 hakbang ang layo namin at patuloy itong lumiliit. Ang pagkakalapit na ito ang nagpapasiklab sa inggit sa mga mata ni Lydia. Gusto lang niyang lumapit at hilahin ako palayo pero alam niyang kung gagawin niya yon, mas lalo lang akong magagalit. Ayaw niyang lumalim pa ang agwat sa pagitan namin kaya pinipilit niyang huwag gawin ang anumang makapagpapalala nito. Tinatanggap niya ang naglalagablab na halo-halong emosyon at sinasabi sa sarili na magtiis. Tumatagal siya ng 6 na oras habang unti-unting lumulubog ang langit. Nag-iilaw kami ng isang bonfire, puno ng ingay at init. Ang enerhiya ay parang kuryente. Nagsisimula ng maubos ang ingay sa akin. Naghahanap ako ng kapanatagan at naglakad mag-isa sa tabing ilog para makahinga ng maluwag. Sinamantala ni Lydia ang pagkakataon. Lumapit siya sa akin. Ethan, may sasabihin ako sa'yo. Medyo maganda ang pakiramdam ko ngayon pero nakakainis pa rin ang itsura niya. Mas gusto ko sanang hindi na lang. Humihinto ako at magpapalit ng lakad. Nababahala si Lydia at niyayakap ang aking kamay, puno ng pag-asa ang mga mata niya. Sandali lang, Ethan. May mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin na nakakakuha ng aking pansin. Sa wakas, tinitigan ko siya ng diretso, hindi maipaliwanag ang aking ekspresyon. Matagal na ba talaga? Ano pa, na nahulog ka sa akin noong unang pagkikita natin 2 taon na ang nakalipas. Sa huli, malinaw ang pangungutya sa aking boses.
Napaatras si Lydia na parang tinamaan ng kidlat. Hindi niya inasahan na maririnig niya ang lihim na akala niyang inilibing niya ng maingat na sinasabi ko ng malakas. Hindi ko na pinapansin ang reaksyon niya, lalong tumitindi ang mapanuyang nakikita sa mukha ko. Lydia, pag-isipan mo ng tapat. Kung sinabi mong mga salitang iyon ng malakas, hindi lang sa akin kundi sa kahit sino, pati na sa sarili mo, talaga bang maniniwala ka? Anong klaseng lihim na damdamin ang nananatiling perpektong nakatago ng 2 buong taon nang walang isang pahiwatig? Sino ang tumatanggi sa taong sinasabing minamahal nila ng 79 na beses sa publiko para lang maprotektahan ang sariling ego? At sino, sa bawat sandali ng krisis o sakit, palaging itinutulak ang taong sinasabing minamahal niya diretso sa kabilang panig, yun ba ang tawag na pagmamahal? Para sa akin, parang galit na galit ito. Biglang nawala ang isip ni Lydia nang marinig niya ang mga salita. Piliting-pilit niyang nais itanggi lahat, ngunit wala ni isang salungat na pahayag ang pumasok sa kanyang isipan. Tanging mga walang saysay, mahihinang salita lamang. Hindi ito, Ethan. Talagang gusto kita. Lahat ng nasa paligid ko alam na ito. Kaya nilang magpatotoo para sa akin. Dahil hindi ko alam, bakit ko kailangang malaman kung sino ang gusto mo, sa paningin ko, si Julian ang taong pinahalagahan mo mula simula hanggang katapusan. Sabihin mo sa kanya ang lahat tungkol sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ipakita mo ang iyong puso sa kanya. Magkapareho kayo ng tunay at buong puso at mula simula hanggang katapusan ay nakakasukan na ito sa akin. Ang hindi mapigil ang pagkamuhi sa aking mukha ang huling bagay na kayang tanggapin ni Lydia. Hindi siya mapakali, pero ayaw niyang bitawan, matigas ang loob na pigilin ako doon. Wala na akong pasensya para dito. Inilalayo ko ang aking kamay at humarap upang umalis. Sa sandaling naghiwalay ang aming mga kamay, pakiramdam ni Lydia na nawawala na ang lahat sa isang iglap. Isang malabo, nakakaubos na kirot ang kumakalat sa kanyang dibdib. Biglang naubos ang lahat ng lakas niya, kaya siya'y nanghihina na parang maaaring mahulog. Tumingin ako sa kabilang direksyon ng walang hirap, naglalakad pabalik sa grupo ng magaan ang hakbang. Inaasahan ko na kapag nasabi na ang lahat, sa wakas ay susuko na si Lydia. Mabilis akong napapatunayan na mali. Hindi talaga niya matanggap ang pagtanggi. Sa susunod na ilang buwan, tuwing lalabas ako, aasahan kong makikita ko siya sa loob ng 20 metro. Tuwing ilang araw, makikita ko siyang nakaharap sa akin na may isang formal na galaw, tinatawag itong pag-amin ng pagmamahal. Minsan, 2 beses, sa ikatlong pagkakataon, hindi ko na mabilang. Sa harap ng kanyang walang sawang pag-ibig, wala akong ibinibigay. Binabaliwala ko siya kapag kaya ko, at kapag hindi, tinatawag ko ang seguridad at pinapalabas siya dahil sa pag-abala sa kapayapaan. Mabilis kumalat ang balita. Di nagtagal, alam na ng buong campus kung sino si Lydia at ang tungkol sa walang sawang paghahanap niya. Saan man siya magpunta, nakatingin ang mga tao at nagbubulungan. Parang wala siyang pakialam. Nakapako ang tingin niya sa likod ko. Naniniwala siya na kung magpapatuloy lang siya, sa huli ay mararating niya ako. Pero may ibang plano ang katotohanan. Hindi lang ako nagpapakita ng kahit anong palatandaan na naapektuhan ako, tinatanggap ko pa ang atensyon ng ibang babae sa harap niya. Tanging panoorin na lang si Lydia habang lumalapit ako sa mga babaeng nasa paligid ko. Dahan-dahan, nasasanay na si Lydia na makita akong surrounded ng mga tagahanga. Tinatanggap niya sa sarili na tama ako, hindi kailanman siya naging pag-aari na maaari kong panatilihin. Matapos ang sunod-sunod na pagtanggi, nawalan siya ng pakiramdam. Kahit anong masasakit na salita o malamig na tingin ang ibigay ko sa kanya, hindi na niya nararamdaman ang kirot. Binibilang niya ang bawat pagtatangka mula 1 hanggang 50 habang nagiging tagsibol ang taglamig at naglalaho ang tagsibol sa maagang tag-init. Akala niya magpapatuloy lang ang mga araw sa ganitong nakakaumay na pattern. 50 hanggang 100, marahil hanggang 101. Hindi kailanman balak ni Lydia na sumuko. Sa tuwing akala niya kaya na niyang maging walang pakialam sa kahit ano, lilito ako sa harap niya na may hawak na kamay ng isang babae, nakangiti habang ipinapakilala siya sa mga tao sa paligid namin bilang aking kasintahan. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Lydia na bumabagsak ang langit. Nawawala ang lahat ng kanyang katwiran at nilalakad niya palapit upang harapin ako. Ngunit bago siya makalapit, hamarang ang nagbabantay na gwardya. Mula sa likod ng tao, nagliliyab ang kanyang mga mata, sumisigaw siya. Bakit? Sandali lang ang titig ko sa kanya. Napakawalang emosyon ng boses ko. Bata pa ako, may pera ako, at may buong maghapon ako. Anong masama sa makipag-date sa isang maganda? May nakakaabala ba yun sa'yo? Matagal na nagkakagulo si Lydia pagkatapos nyun. Umiinom siya mag-isa sa mga bar, gabi-gabi, hanggang sa halos hindi na siya makatayo. Tuwing umaga, ginigising siya ng isang walang laman na kwarto at muling bumabalik sa sakit ng walang magawa. Nais niyang hanapin ako para magmamakaawa na tapusin na ito. Pero tuwing malalapit siya at makikita akong nakangiti at magkahawak kamay ng aking kasintahan, tuluyang nawawala ang kanyang lakas ng loob. Ngayon lang talaga naiintindihan ni Lydia kung ano ang pakiramdam. Pero huli na ang lahat, binabaliwala niya ang bawat pakiusap mula sa mga kaibigan at pamilya at naninindigan na manatili sa ibang bansa, determinado na tapusin ito hanggang sa katapusan. Nang magsimula ng bumaba ang init ng tag-init, sa wakas ay narinig ni Lydia na nakipaghiwalay na ako. Pumupunta siya upang hanapin ako na nakangiti ng bahagya, handang aliwin ako. Ngunit muli, walang nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Wala akong ipinapakitang senyales ng pagkadalamhati. Ang tingin ko sa kanya ay hindi nagbago mula noong nakaraang buwan. Humihigpit ang ngiti ni Lydia. Maingat niyang sinusubukan ng tubig. Okay ka lang ba? Masakit ba? Inilalagay ko ang mukha ko sa isang perpektong magalang ng ngiti.
Nagkahiwalay kami ng maganda, ganap na magkapantay. Walang masakit dito. Bahagyang bumibitiw siya at isang simpleng salita lang ang pumihil sa sandaling iyon. Bukod pa rito, kahit nasaktan ako, ano ang ikukumpara nun sa pinagdaanan ko nitong nakalipas na 2 taon, nandyan ka para sa lahat ng iyon. Huwag nang umiyak ng pekeng luha ngayon. Ang huling sambat ay nagpadali kay Lydia na magpaliwanag pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. May papaliwanag ko ang nangyari noon, Ethan. Sige na, tama na. Pagod na ako dito. Lydia, pakiusap, tumigil ka na sa pagpapanggap para sa akin. Wala na akong pasasalamat sa iyong pagpapanggap. Kung kailangan mo ng tagapakinig, bumalik ka na lang sa bahay kay Julian at sa maliit mong grupo. Sigurado akong masaya silang makikisali. Ang mga salita ay nagpaubo kay Lydia na namumula at walang masabi. Pinipilit ko siyang lampasan at diretso akong pumunta sa gusali ng akademiko. Masaya ako na nagawa ko ng gamitin ng lahat sa paligid ko ang aking Ingles na pangalan ngayon. Lahat dito tawag sa akin yan. Halos walang nakakaalam na ako si Ethan na nakaranas ng lahat ng mga pampublikong pag-amin. Sa puntong ito, ubos na ang ideya ni Lydia. Pagkatapos ng 79 na pagtatangka, wala ni isa ang nakaantig sa akin. Talagang wala na siyang maisip. Sa tulong lang ng isang suhestyon ng kaibigan, nakaisip siya ng isang bagay para sa huling subok. Para sa ika-10 pagbibitiw sala, pinili niya ang maliit na hardin sa campus. Sa hardin, inayos niya ang isang malaking palabas ng domino na nagsusulat ng eksena mula sa unang pagkakataon naming nagkita. Nagpapalawig siya ng mga string ng ilaw ng engkanto mula sa mga puno at nagbabalak na magpasindi ng mga kandila sa buong hardin sa gabi upang maibalik ako sa simula noon. Para maakit ako doon, nag-recruit si Lydia ng isang maliit na hukbo ng mga tao at gumawa ng maraming plano ng pagtitiyak. Sa pagkakataong ito, buong puso niyang gustong ipakita na tunay siyang nahulog sa akin mula pa noong una at ang kanyang pagsisisi ngayon ay totoo rin. Nasa ayos na ang lahat, dumating na ang oras at hindi ako dumating. Tuluyang nawawala si Lydia. Mabilis siyang nagmamaneho sa bawat lugar na naisip niya, naghahanap ng 9:00 at umaalingongaw ang alarma. Puno ng liwanag ang madilim na hardin. Lumulutang ang mga lobo sa hangin. Ang mga petals at balahibo ay dahan-daang bumababa mula sa itaas at ang malambing na tunog ng piano ay sumasayaw sa mga puno. Tugtog ng domino, nagsisimula ng bumagsak mag-isa. Isa bawat segundo, matatag at walang hampang. Pagkatapos ng higit sa 10 minuto, bumagsak ang huling piraso at sabay-sabay na nagliyab ang bawat kandila sa hardin. Ngunit nararamdaman ni Lydia na unti-unting nauubos ang bawat piraso ng lakas sa kanyang katawan. Nang bumaba na ang huling sandali, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang internasyonal na numero, pero sa sandaling sagutin niya, nakilala niya ang aking boses. Narinig ko na nag-ayos ka na ng ika-100 pag-amin ngayong gabi. Sayang, bumalik na ako ngayon sa China. Pasensya na, Lydia, niyayakap ang sakit at ang pait at pinipilit ang isang magaan na tono. Ayos lang, masaya na ako na naririnig ko lang ang iyong boses. Kung gusto mo, palagi akong makakapagplano ng 100 100 segundo. May bahid ng pag-asa ang kanyang boses. Kalahati na siyang nangangarap ng kapatawaran, hindi na kailangan iyon. Tatawagan kita ngayong gabi para sabihin ng 2 bagay. Tumatakbo ang lalamunan ni Lydia. Kasabay niyon, humigpit ang kapit niya sa telepono. Unang bagay, isang magiliw na paalala. Taglamig na at tuyo ang hangin. Kapag tapos ka na sa maliit mong palabas, pakiusap, sunugin mo na ang lahat ng kandila na iyon. Ayaw naming magkaapoy dahil sa mga salitang iyon. Tumingin si Lydia pataas at nakita ang pagbagsak ng mga tuyong dahon na dahan-daang bumababa sa paligid niya. Ang ikalawa, may magandang balita. Ako ay nasa isang bagong relasyon. Ang nobya ko ngayon ay mas maganda pa kaysa sa dati. Maaari kang tumigil sa 100, ilang maikling pangungusap ngunit sa isipan ni Lydia, nagsimula silang magpasabog ng isang avalanche ng mga alaala. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay parang isang sumpa ang naipataw. Isang matinding, nakakasulasok na sakit ang dumaan sa kanyang noo. Sa sobrang sakit, nawalan siya ng kontrol. Bumaba ang telepono mula sa kanyang kamay at bumisag laban sa kandelero. Sa loob ng ilang sandali, sumiklab ang apoy sa hardin, ngunit hindi siya tumakbo, hindi siya tumatawag. Nakatayo lang siya roon na parang estatwa, naging bahagi ng nagliliyab na tanawin sa paligid niya. Sa pagtatapos ng gabi, lahat ng puno sa hardin ay naging abo na. Ang tanging awa ay walang nasaktan. Dumating ang mga bumbero sa tamang oras upang mailabas siya. Halos walang malay, halos mapigilan ng usok. Nakakalusot siya sa isang napakaliit na margin, ngunit ang sunog ay nagpasimula ng galit sa administrasyon ng Qingde University. Inanunsyo nilang hahabulin nila ang buong pananagutan habang si Lydia, ang pangunahing sospek, ay inaresto at ikinulong. Nagkakagulo ang pamilya Lin nang marinig nila ang balita. Ginamit nila ang lahat ng makakaya nila para protektahan siya, pero ito ay isang internasyonal na kaso at walang madaling paraan para makaligtas. Sa huli, isinusuko ng pamilya ang mas malaking bahagi ng kanilang ari-arian bilang kabayaran bago tuluyang pumayag ang Qingde University na magkasundo. Dahil sa tindi ng pinsalang dulot, si Lydia ay nakulong ng 6 na buwan, inilista sa European No Entry List at ipinatapon, hindi na muling makakabalik. Pagkatapos siyang palayain, dinala siya diretso sa paliparan at pinauwi. Habang nakatingin sa mga tao at mga damit pang summer, si Lydia, na parang naninibago pa rin sa pagkagising mula sa isang mahabang panaginip, unti-unting bumabalik sa sarili niya. Tapos na ang tag-init. Lumipas na ang mga buwan at ni minsan ay hindi siya pumunta para makita ko. Nagmumula ito ng isang komplikadong pakiramdam sa kanyang dibdib.
Hindi niya maaari kung ito ay pagkadismaya o kalungkutan. May oras pa naman. Mayroon pang pagkakataon na magkita ulit, sabi niya sa sarili. Iyon lang ang tanging ginhawa na kaya niyang makayanan. Pagkatapos ay humarap siya at nakita akong naglalakad palabas mula sa kanto, hawak ang kamay ng isang magandang babae. Mula sa mga larawan na ipinadala ng mga kaibigan niya, nakikilala niya ito bilang aking nobya. Napatingin ako at napansin siya. Sa isang bihirang pagkakataon, taos-pusong binati ko siya at buong pagiging bukas na ikinwento ang lahat. Kamusta? Matagal na tayong hindi nagkita. Kakatapos ko lang bumalik mula sa biyahe sa Germany at tignan mo ikaw. Nasa labas ka na. Ang oras talaga ay mabilis ang takbo. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking kasintahan, si Veronica. Pagkatapos bumalik si Lydia sa China, sa huli ay nagpadala siya sa akin ng mensahe sa pamamagitan ng isang kakilala na nagtatanong kung totoo ba lahat o isa lamang palabas. Hindi ako sumasagot. Ngayon, malinaw na sa akin si Lydia. Sinasabi niyang mahal niya ako, pero ang tanging taong tunay niyang minahal ay ang sarili niya. Para sa kanya, ako ay walang iba kundi isang tropeyo, isang maganda upang ipagyabang. Sa ikalawang taon ko sa ibang bansa, sinasamantala ko ang bawat pagkakataon na sumali sa mga paligsahan. Unti-unting lumilipas ang panahon at di nagtagal, 3 taon ng pagpapalitan ng pag-aaral ang natapos. Bumalik ako sa China na may dalang malita na puno ng mga gintong parangal. Pagbaba ko ng eroplano, nakita ko ang aking mga magulang at mga dating kasama sa dorm na naghihintay na may mga bulaklak. Para kay Lydia, alam kong wala na siyang hawak na tiket papunta sa buhay ko. Wala na kaming pagkakaiba kundi dalawang estranghero sa malawak na tao, nagkakasalubong lang sa daan.